milyonaryo. Nakita ang ex-asawang buntis na nagtatrabaho bilang waitress. Ang nangyari pagkatapos nito ay nagpabago sa lahat. Joaquin Gomez ay may hawak na Montblanc na panyulat na gawa sa solidong ginto na kabitin sa ere. 3 milimetro na lang ang layo para pirmahan ang pinakamalaking kontrata ng kanyang buhay nang biglang huminto ang mundo. Nakaupo siya sa pangunahing mesa ang Latsa sa Manila, ang pinakamarangya at eksklusibong restaurant sa Bonifacio Global City sa Taguig. Sa paligid niya, 3 executive ng real estate ang naghihintay ng kanyang pirma para isara ang isang pagbili na nagkakahalaga ng 40 milyong piso. Lahat ay perpekto. Ang madilim na asul na suite ni Joaquin, walang bahid, pinasadya, walang kurbata, ngunit napapamalas ng ganap na kapangyarihan ng isang 32 taong gulang na lalaki na sumakop sa lungsod. Ang kanyang maikling at perpektong na trim na balbas, ang kanyang dominanteng postura. Siya ang hari ng mundo, isang taong laging nananalo, isang taong nalampasan ang pinakamalaking kahihiyan sa kanyang buhay, o iyon ang akala niya. Ang kanyang tingin, malamig at mapakalkula, ay lumihis sandali mula sa papel sa puting mantel na mesa at doon niya siya nakita. Ang impact ay kumuhang ang hangin mula sa kanyang baga para itong pagbangga sa isang pader ng semento sa bilis na 200 km/h. Mga 15 metro ang layo, sa pinakamadilim na bahaging silid, may isang babae na naglilinis ng mesa. Ang kaibahan ay marahas, halos grotesko. Sa gitna nga, elegantang dekorasyon na may gintong kulay, marmol at pinong kristal. Ang babae ay nakasuot ng matingkat na kulay kahel na uniforme ngang tagalinis, mura at luma, na may puting kwelyo at gilid. Ganap itong hindi akma. Ngunit hindi ang uniforme ang nagparalisa kay Joaquin. Siya iyon, si Valerie, ang kanyang ex-asawa. Ang panulat ay dumulas mula sa mga daliri ni Joaquin at tumama sa kristal na mesa na may tuyong tunok. Sinira ang milyonaryong dokumento ngang isang makapal na pata ngang itim na tinta. Ayos lang ba kayo, Joaquin? Tanong ang isa sa mga executive na may kunotno. Hindi sumagot si Joaquin, hindi kumurap, hindi huminga. Ang kanyang madilim na mata ay nakatitig sa babaeng malayo. Ang kanyang isip, sanay sa pagproseso ng numero at estratehiya sa loob ng segundo, ay bumaksak sa harap ng irasyonal na larawan na nasa harap niya. 9 na buwan na ang nakakaraan, si Valerie Montecillo, ang babaeng minamahal niya ng bulak na debosyon, ay ibinato sa kanyang mukha ang papeles ng diborsyo. Sinabi niya na sawa na siya sa kanya, na nakahanap siya ng mas mabuti. Isang taong may oras para sa kanya, at umalis ng walang dalang kahit isang sentimo, di umano'y para mamuhay ngang marangyang romansa sa Europa kasama ang isang Europeanong tagapagmana. Halos isang taon nang kinasusuklaman ni Joaquin siya, niluluno ang lason ng pagtataksil, iniluluno ang kanyang sakit sa trabaho, hanggang sa maging isang magnata ang bakal, malamig at hindi mahawakan. Ngunit ang babae na 15 metro ang layo ay wala sa Paris. Hindi siya nababalot ng mga hiyas o nakasuot ng alta moda. Si Valerie ay kinukuskos ang kahoy ng isang mesa gamit ang puting basahan ng mabilis, pabago-bago, na parang ang kanyang buhay ay nakasalalay sa pagtanggal ng mansanang sarsa. Ang kanyang maaliwalas na kulay sokolate na buho, na dati laging perpektong nakakulot, ay nakapusot na ngayon. Ang kanyang maputlang balat ay namumula. Malalaking patangang pawis ang bumababa sa kanyang noo at lig. Siya ay mukhang payat, maputla, na may malalalim na kulay lila na aibak sa ilalim ng mata. Ang kanyang tingin ay nakatutok pababa, ganap na wasak. At pagkatapos ay lumingong si Valerie sa gilid para abuting ang kabilang dulo ng mesa. Biglang uminto ang puso ni Joaquin. Sa ilalim ng nakakasakal at murang kulay kahel na uniforme. Ang tiyan ni Valerie ay malaki, bilog, mabigat at mababa. Isang napaka-advanced na pagbubuntis, minimum 8 buwan. Ang utak ni Joaquin ay kinakalkula ang matematika sa bilis ng isang latigo. 9 na buwan ng diborsyo, 8 buwan ng pagbubuntis. Hindi, bulong ni Joaquin. Malupit ang boses, halos isang pagpindot lamang sa kanyang lalamunan. Joaquin, Ginong Gomez, pilit ng abogado sa kabilang panig ng mesa, nababahala sa maputlang patay na kulay na bumalot sa mukha ng negosyante. Tumayo si Joaquin ng biglaan. Ang mabigat na silya na gawa sa kahoy ay umungol ng marahas laban sa marmol na sahig na umakit sa mausisa na tingin ng ilang kalapit na mesa. Wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam sa kontrata, ni sa kirkmilyon, ni sa kanyang reputasyon. Lahat ng ingay ng marangyang restauran, ang kalansingan ng mga baso ng kristal ng bacharat, ang mga kubiertos na pilak,
ang mahinang tawa ng piling tao sa Manila ay naglaho. Nagiging isang mahinang ugong, siya lang ang nakita niya. Huminto si Valerie sandali. Binitawan ang basahan sa mesa at inilagay ang isang kamay sa likod ng kanyang likod, bumaluktot ng may tahimik na ekspresyon ng sakit. Humihinga siya sa bibig ng pagod na parang ang bigat ng kanyang sariling katawan at na nilalang na dala niya ay malapit ng sirain ang kanyang gulugot. Ang babaeng iyon na minsay may-ari ng kalahati ng kanyang imperyo. Ang babaeng lumakat ng nakataas ang no at may nagniningning na ngiti. Ngayon ay mukha siyang hayop na nakakulong at malapit ng bumagsak ang pisikal. Humakbang si Joaquin patungo sa kanya. Ang kanyang makamao ay masikip sa magilid ng kanyang madilim na asul na suit na namumutla ang kanyang mabuko. Isang nakakalason na halo ng galit, pagkalito at isang visceral na takot ang nagsimulang kumulo sa kanyang mga ugat. Ano ba ang nangyayari? Nasaan ang mayamang kasintahan? Bakit nililinis ng babaeng sumira sa kanyang buhay ang pinahirapan ng iba? At kanino ang anak na nagpapapangit sa kanyang katawan at nagpapahirap sa kanyang paglalakad? Lumakat si Joaquin sa gitnang pasilyo na umiwas sa isang waiter. Ang kanyang seryoso, walang awa at mapagmasid na tingin ay hindi lumihis mula sa kanya. Hahanap siya ng sagot. Guguluhin niya siya sa pamamagitan ng salita kung kinakailangan. Babayaran niya ang bawat gabing hindi siya nakatulog. Ngunit bago siya makarating, isa pang figura ang humarang sa eksena na humaharang sa daan ni Valerie. Siya si Arnel Valencia, ang general manager ng La Casa Manila, isang 45 taong gulang na lalaki na may puting suit, may tensyonadong mukha at ang kayabangan ng isang nagtatamasa sa pagpapahiya sa mana sa ilalim ng kanyang katayuan. Huminto si Joaquin nung 3 metro ang layo, bahagyang nakatago sa likod nung isang malaking marmol na haligi at isang bonggang floral arrangement. Sapat siya kalapit para marinig ang lahat, ngunit nasa labas ng paningin ng kanyang ex-asawa. Tiningnan ni Arnel ang mesa na katatapos lang linisin ni Valerie at pagkatapos ay inilagay ang isang hintuturo sa gilid ng kahoy. Ito ay inangat niya sa era ng may pagkasuklam na parang may nahawakan siyang radioactive. Ito ba ang tinatawag mong paglilinis, Montecillo? Bulong ng manager. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng lason. Idinisenyo para hindi makagambala sa mga mayayamang kliyente, ngunit perpekto para sirain ang kanyang empleyado. Binabayaran kita para lumiwanag ang lugar, hindi para ikalat ang dumi sa iba't ibang lugar. Agad na ibinaba ni Valerie ang kanyang ulo. Naramdaman ni Joaquin ang isang latigo sa kanyang dibdib nang makita ang kilos na iyon. Ang Valerie na kilala niya ay hinding-hindi. Sa anumang pagkakataon, yumuko sa sinuman. Siya ay mabangis, mapagmataas, isang babae na hindi nagpapadaig. Ngayon ang kanyang babae dumapo sa kanyang dibdib bilang isang ganap na pagsuko. Paumanhin po, Ginong Valencia, nanginig ang boses ni Valerie, basa dahil sa kakulangan sa tubig. Babaybayin ko po ulit ng disinfektante ngayon din. Nahilo lang po ako ng bahagya. Sandali lang po. Wala akong pakialam sa iyong pangalawahing dahilan, putol ni Arnel, lumapit ng nakakatakot. Nahihirapan si Valerie dahil sa malaking tiyan. Humakbang siya ng paatras ng may kahirapan. Buong linggo kang nagpapagal sa silit. Kung patuloy kang gumagalaw na parang pagong, sisipain kita palabas ngayon din. Hindi pakiusap, nagmakaawa siya. Itinaas ang tingin sa unang pagkakataon, nanlaki ang mga mata ni Joaquin nang makita ang matinding takot sa mukha ng babaeng minahal niya. Ginoong Valencia, pakiusap, kailangan ko ang trabahong ito. Ngayong Biyernes na ang bayad sa upa at wala akong pambayad sa klinika. Ipinapangako kong mas bibilis ako. Huwag niyo po akong tanggalin. Nakmamakaawa ako. Ang tunot ng pagmamakaawa ni Valerie ay tumagos sa dibdib ni Joaquin na parang ngipin na kutsilyo. Naramdaman niya na bumubomba ang dugo sa kanyang mga tainga. Ang galit na nararamdaman niya laban sa kanya 2 minuto pa lang ang nakalipas ay nagiging isang madilim, primitive at mapanganib na instinct. Gusto niyang patayin si Arnel Valencia gamit ang kanyang sariling makamay. Ang tiyan na iyan ay hindi ko problema, Montecillo, dura niya. Tinuro ang malaking tultol sa ilalim ng kulay kahel na uniforme. Wala akong pakialam kung buntis ka. Walang pumilit sa iyo na ibuka ang iyong ngahita. Dito ka magtatrabaho. Kung hindi mo kaya ang bilis dahil mabigat ang anak mo, lumayas ka at mamalimos sa kalye, doon ka nabibilang. Mayroon kang 3 minuto para linisin ang lugar na ito o kuhanin mo ang iyong magamit at lumayas. Naintindihan? Ang kalupitan ng salita ay umalingaw sa maliit na lugar.
Isang makapal at tahimik na luha ang dumaloy sa pisngi ni Valerie, sumama sa pawis. Nangipit siyang labi, pinipigilan ang pagiyak, at masiglang tumango. Opo sir, naiintindihan. Aayusin ko po, bulong niya. Hinawakan ang basahan ng nanginginig ang makamay at nagsimulang kuskusin ang kahoy ng desperado, ibinaluktot ang kanyang katawan ng may malinaw na paghihirap. Ngumiti si Arnel ng may kasiyahan, inayos ang magilid ng kanyang Amerikana at tumalikod para umalis. Ngunit hindi siya nakalayo. Isang kamay na kasing laki ng plato ang pumalibot sa kanyang lig mula sa likod. Hinawakan ang tela ng kanyang kulayabo na suot ng napakalakas na ang butones ng kanyang kamisa ay tila puputok. Napasigaw ang manager ng marahas siyang hinila pabalik. Napaharap siya sa mukha ni Joaquin Gomez na nababalot ng anino. Ang mata ni Joaquin ay hindi na mga mata ng isang mapakalkulang negosyante. Ito ay mga mata ng isang mandaragit. Isang segundo na lang ay sisirain ang kanyang biktima. May problema ka ba sa kanya, basura? Ungol ni Joaquin. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa isang malalim, nakamamatay na baritone, sapat na malakas para agad na huminto ang bulungan ng mamakalapit na mesa. Namutla si Arnel hanggang sa naging kulayabo. Kilala niya si Joaquin Gomez. Kilala ng lahat ng piling tao sa Manila ang magnate ng real estate. Siya ay isa sa mga pinakamahalaga at kinatatakutang kliyente ng lungsod. Ginoong Gomez, utal ng manager na nanginginig sa hawak na tila puputulin ang kanyang hininga. At ako'y nagtuturo lamang sa tauhan. Ayoko kayong guluhin. Ang tunog ngang pangalang Gomez ay nakaroon ng elektrikal na epekto 2 metro ang layo. Si Valerie, na kinukuskos ang mesa, na may mga mata na puno ngang luha, ay ganap na nanigas. Ang puting basahan ay dumulas mula sa kanyang daliri. Bumaksak ng dahan-dahan sa sahig. Tila nasipsip ang oxygen sa silit. Dahan-dahan, na may matinding takot na nagpapapangit sa kanyang mukha, lumingon si Valerie. Huminto ang kanyang pahinga. Kusang loop na kumapit ang kanyang makamay sa magilid na kanyang malaking tiyan na parang sinusubukan niyang protektahan ang sanggol mula sa paparating na tingin. Binitawan ni Joaquin si Arnel ng brutal na pagtulak na naging dahilan upang madapa ang manager at lumuhot sa marmol. Ngunit hindi na tiningnan ni Joaquin ang lalaki sa sahig. Nakatitik siya ng direkta kay Valerie. Ang katahimikan sa restaurant ay nakakabingi. Ang tingin ng milyonaryo sa paligid ay nakatutok sa eksena. Napakakapal ng tensyon na parang puputulin itong kristal. Tiningnan siya ni Joaquin mula ulo hanggang paa. Ang nakakahiya na uniforme, ang ma-eyebags, ang takot sa kanyang kulay sokolate na mga mata at sa wakas ang malaking tiyan na 8 buwan. Umatras si Valerie ngang isang hakbang na bumangga sa isang tray ngang walang laman na baso na iniwan ng isang waiter sa malapit. Nahulog ang tray sa sahig. Ang tunog nga kristal na sumabok sa libu-libong piraso ay pumunit sa katahimikan na parang putok ng baril, ngunit walang ni isa sa kanila ang nagulat. Makaharap sila, ang milyonaryong pinagtaksilan at ang ex-asawang wasak. J. Joaquin, bulong ni Valerie, nangini ang kanyang labi ng hindi mapigilan. Umatras pa, gustong maglaho, tumakas, mamatay bago niya itanong ang isang tanong na isinumpa niyang hindi niya sasagutin. Humakbang si Joaquin, patungo sa kanya. Dinudurog ang basag na kristal gamit ang kanyang mean na sapatos na Italiano. Ang kanyang mean nata ay naliliab sa sakit at galit. 9 na buwan, Valerie. Ang boses ni Joaquin ay mahina, matalim at umalingaw sa ganap na katahimikan. 9 na buwan mula nang tumakas ka. Ibinaba ni Joaquin ang kanyang tingin sa tiyan niya. Ang pagkakalkula ay kumikinang na parang hatol ng kamatayan sa kanyang mata. 8 buwan ng pagbubuntis. Tinapan ni Valerie ang kanyang bibig gamit ang kamay, pinipigilan ang isang pagzinghot, umatras hanggang sa tumama ang kanyang likod sa dingding. Wala ng takas. Ang pader na itinayo niya para protektahan siya mula sa katotohanan ay bumagsak sa harap ng kanyang mamata. Ang katahimikan sa Lachasa Manila ay ganap makapal, halos nakakasakal. Ang dose-dose ng mamilyonaryong kumakain na sanay magreklamo kung ang alak ay hindi sa tamang temperatura ay pinipigilan na ngayon ang kanilang pahinga. Walang gumagalaw. Sa marmol na sahig si Arnel ang kinatatakutang manager ay nakaluhod pa rin, kinukuskos ang namumulang leeg, paralisado sa tinagong karahasan na nagmumula sa asul na suede ni Joaquin Gomez. Ngunit wala nang ibang nakita si Joaquin. Ang buong mundo ay lumit sa babaeng nakakulong sa dingding, si Valerie, ang kanyang Valerie o ang babae na minsay siya. Ang utak ni Joaquin
Isang makina na sinanay para kumain ng datos pinansyal at makakita ng pandaraya sa loob ng segundo. Ay nagtatrabaho ngayon sa napakabilis na bilis, ngunit hindi sa mga numero ng bank account, kundi sa mga buwan, sa mga petsa, sa mga alaala na nagpapaso sa kanyang dugo. 9 na buwan eksakto mula ng gabing iyon na umulan kung saan ibinato niya ang masingsingang kasal sa granite countertop ng kanilang mansion. 9 na buwan mula nang tingnan niya siya ng may malamig na pahamak, sinasabing hindi siya sapat na nakahanap siya ng isang tunay na lalaki, isang Europeanong negosyante, na magbibigay sa kanya ng mundong ipinakait ni Joaquin dahil laging nagtatrabaho. 9 na buwan mula nang mawala siya ng walang bakas, hinaharangan ang kanyang tawag, binubura ang kanyang sarili sa mapa, at ngayon, sa harap niya, isang tiyan na sumisigaw ng hindi may tatagong anatomikong katotohanan. 8 buwan. Ang pagtatama ng tingin ay nakapanlulumo. Hinanap ni Joaquin sa kulay tsokolate na mga mata ni Valerie, ang malamig at mapakalkulang babae na nag-iwan sa kanya, ngunit hindi niya siya natakpuan. Sa halip, nakita lang niya ang isang sugatang hayop, takot na takot, ang kanyang manipis at magaspang na mga kamay, na dati laging pinalamutian ng perpektong manicure at mga diamante, ay namumula na ngayon, basag dahil sa kemikal sa paglilinis at kumakapit sa kanyang malaking tiyan ng may kusang loop na proteksyon. 8 buwan. Ang boses ni Joaquin ay hindi sigaw. Ito ay isang malupit na bulong na puno ang lason na nakparalisa kay Valerie. Ikaw ay 8 buwan ng buntis. Lumunok si Valerie. Ang takot ay pumiga sa kanyang dibdib na pumutol sa kanyang hininga. Ang kanyang mata ay napuno ng luha na ayaw bumaksak. Alam niya na matalino si Joaquin. Alam niya na hindi siya magtatagal ngang higit sa 5 segundo para gawin ang pagbabawas. Kung umalis siya 9 na buwan, na ang nakakaraan at ang sanggol ay 8 buwan, nangyari ang pagbubuntis eksakto sa mga linggo bago ang diborsyo, malinggo kung saan sila ay nagbabahagi pa rin parehong kama. Joaquin pakiusap, nagmakaawa siya sa mahinang boses, idinidikit ang kanyang sarili sa dingding na may pinong kahoy, na parang gustong maging bahagi nito. Umalis ka. Huwag kang gumawang eksena dito. Umalis ako. Binitawan ni Joaquin ang isang tuyong tawa, walang anumang katatawanan. Isang tuno na nagpatakot sa mga waiter na malapit. Huwag akong gumawa ng eksena. Naglaho ka. Sinuway mo ang aking buhay. Sinabi mong pupunta ka sa Paris kasama ang isang magnate na tratuhin ka bilang isang reyna. At nakita-kitang naglilinis kang karumihan sa Maynila, gutom na gutom at malapit ng manganak. Humakbang si Joaquin pasulong na binawasan ang distansya. Ang kanyang nakatuwang figura ay bumalot kay Valerie na ang kanyang anino. Ang amoy ng kanyang mamahaling cholon, kahoy at pampalasa ay tumama kay Valerie, na nagbalik ng libu-libong alaala na tumama sa kanya na parang maso sa tiyan. Hindi tugma ang manumero. Valerie, tinaas ni Joaquin ang kanyang boses sa unang pagkakataon, isang dagundong na umalingaw-ngaw sa mataas na kisame ng restaurant. 9 na buwan na hindi ka nakita, 8 buwan ng buntis. Sino ang ama? Ang tanong ay lumutang sa hangin na parang hatol kamatayan. Si Arnel mula sa sahig ay sinubukan ang makialam, takot na mawalan ng trabaho o prestihiyo ng lugar. Iyan, Ginoong Gomez. Kung ang empleyado ay nakakaabala sa inyo, maaring ilabas siya ng seguridad sa pintuan ng serbisyo agad. Hindi man lang siya tiningnan ni Joaquin. Lumihis ang kanyang muha ng 1 milimetro. Ang kanyang madilim na mata ay nagpapamalas ng matinding galit. Kung bubuksan mo ulit ang bibig mo para tawagin siyang empleyado o subukang hawakan siya, isinusumpa ko sa Diyos na bibilhin ko ang restaurant na ito ngayon din para lang makaroon ng kasiyahang sirain ka kasama nito. Tumahimik ka at huwag kang gumala. Namutla si Arnel at nanliit, isinara ang bibig ng mahigpit. Sinamantala ni Valerie ang segundong iyon ng pagkadistract. Ang instinct ng pagpapatuloy, o mas tamang sabihin, ang instinct na protektahan ang sikreto na nagdulot sa kanya ng lahat, ay umiral sa kanya. Hindi niya pwedeng hayaang magtanong si Joaquin. Hindi niya pwedeng hayaang mag-imbestiga si Joaquin. Kung malalaman ni Joaquin ang katotohanan, ang mga lalaking nagbabanta sa kanya ay hahanapin siya, ikukulong siya, o mas masahol pa, sa mabilis na galaw, na hinihimo ng purong adrenaline. Inilapat ni Valerie ng pahirapan ang isang upuan patungo sa pasilyo. Hinaharangan ang daan ni Joaquin, at tumakbo o sinubukan niya. Ang pagtakbo na may bigat ng 8 buwan ng pagbubuntis sa isang katawan na kulang sa nutrisyon ay mas parang isang despradong pakadapa.
Lumingon siya sa kanyang maluma na goma na takong at tumakbo patungo sa mag-swinging door ng kusina. Valerie, sigaw ni Joaquin, ang pagabigla ay nagpalamig sa kanya ng isang microsecond bago nagreaksyon ang kanyang mahahabang bihag. Itinulak niya ang metal na pinto ng kusina gamit ang dalawang kamay, ang init nga ma-oven, ang amoy grasa, pritong karne at ang sigawan ng mga chef ay bumalot sa kanya. Pumasok siya na parang isang kahel na bagyo, natitigilan sa pagitan ng mga kusinero, nagpatumba ngang isang tray ng malinis na gulay. Ingat Valerie, sigaw ng isang assistant cook, halos hindi siya naiwasan. Tabi, ang dagundong na sumunot, muling bumukas ng marahas ang swinging door, tumama sa dingding. Pumasok si Joaquin Gomez sa kusina na hindi pinansin ang mga regulasyon sa kalusugan. Hindi pinansin ang kaguluhan na iniwan niya sa kanyang pagdaan. Ang kanyang designer suit ay hindi akma sa impyernong iyon ng stainless steel at grasa, ngunit siya ay sumulong na parang isang tangka ng giyera. Lumingon si Valerie sa kanyang balikat, ang takot na nakaturo sa kanyang mamata. Nakarating siya sa likod na pinto ng emergency. Itinulak ito ngang buong bigat ang kanyang katawan at lumabas sa gabi ngang Maynila. Ang paktama ang metal na pinto ng magsara ito ay umalingaw-naw sa mga pader na tisa. Ang likod na eskinita ang lakas sa Manila ay ang eksaktong kabaliktaran ng barya. Kung sa loob ay puro karangyaan, mahinang musika at pabangong Pranses, sa labas ay mabahong bulo na basura na halumigmig na nananatili sa aspalto at ng nakakasakal na usok ng lungsod. Isang kumukurap na bombilya ang nagpapalabas ng madilaw at masakit na ilaw sa ma-industrial na basurahan. Sumandal si Valerie sa malamig na pader na tisa, humihinga sa bibig ng may malalim na pahinga. Ang puso niya ay bumubugbog ng napakalakas sa kanyang tadyang na natatakot siyang baka masira ang maito. Hinawakan niya ang kanyang tiyan gamit ang dalawang kamay. Nakaramdam ngang matinding kirot sa ibabang bahagi ng kanyang balakang. Gumalaw ang sanggol na malakas na sumipa, nainis sa antas ng stress at adrenalin na bumaha sa dugo ng kanyang ina. Kalma, mahal ko, kalma, bulong ni Valerie sa putol na boses, maring ipinikit ang mamata, nagdarasal na hindi siya sinundan ni Joaquin, nagdarasal na hayaan siyang umalis. Ngunit ang tadhana at si Joaquin Gomez ay hinding-hindi tumatanggap ng hindi bilang sagot. Ang mabigat na metal na pinto ay binuksan ng may brutal na tunog. Lumabas si Joaquin sa eskinita. Ang kaibahan ng dilim ay nagpahinto sa kanya sandali hanggang sa umayon ang kanyang mamata. At doon niya siya nakita, nakakulong malapit sa mga basurahan, marumi, nanginginig, nababalot sa pesteng kulay kahel na uniforme na nagpapabigat sa kanyang tiyan sa pagkadismaya at sakit. Lumakad siya patungo sa kanya ng dahan-dahan, mabibigat, mapangakit na mga hakbang. Bawat hakbang ay umalingaw-ngaw sa basang aspalto. Tinaas ni Valerie ang kanyang baba, pilit na ginawa ang pader ng yelo na nagligtas sa kanya 9 na buwan na ang nakakaraan. Kailangan niyang magsinungaling. Kailangan niyang maging malupit. Kung magpapakita siya ng hinaan, hahanapin niya ang katotohanan kung bakit niya siya iniwan. Umalis ka, Joaquin. Sigaw ni Valerie bago siya makalapit ng 2 metro. Ayoko kang makita. Iwanan mo ako. Huminto si Joaquin na ilang sentimetro mula sa kanya. Napakataas niya na napilitan si Valerie na tumingala. Ang kanyang mukha ay tensyonado. Ang mga ugat sa kanyang lig ay nakamarka dahil sa galit na pinipigilan. Wala ng bakas ng lalaking nagmamahal at malambing na nagluluto ng almusal tuwing linggo. Sa harap niya ay ang pating ng malansangan ng Maynila. Hindi ako aalis kahit saan. Valerie, hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung anong ibig sabihin nito. Tinuro ni Joaquin ng mabilis ang tiyan ng babae. Ipaliwanag mo sa akin dahil mas magaling magdagdag ang aking accountant sa karumihang ito. Umalis ka na sinasabi mong kinasusuklaman mo ako na may isang magnate na naghihintay sa iyo. Umalis ka nang hindi humihingi ng suporta nang walang dalang kahit isang sentimo, di umano'y upang manirahan sa Europa. At 9 na buwan pagkatapos, nakita kitang naglilinis ng suka sa isang restaurant sa aking siyudad, nabawasan ng 10 kilo at 8 buwan ng buntis. Hinigpitan ni Valerie ang kanyang makamao. Ang kanyang makuko ay tumusok sa kanyang mapalad. Hindi mo iyan problema. Hindi na sa iyo ang buhay ko. Unaman, dagundong ni Joaquin, sinuntok ang pader na tisa sa tabi NG ulo ni Valerie. Nagulog ang impact NG malilit na piraso NG semento. Tumalon si Valerie sa kinatatayuan niya, natakot, ngunit hindi inalis ang tingin. Tingnan mo ako sa mata, babae. Sabihin mo ang totoo.
Akin ba ang anak na iyan? Ang tanong ay sumabog sa eskinita. Ang katahimikan na sumunod ay sinira lamang ng mabilis na pahinga ng dalawa at ng elektrikal na ugong ng basak na ilawan. Ibinaba ni Joaquin ang kanyang tingin sa tiyan. Ang kanyang pahinga ay naging pabago-bago. Isang halong takot na pag-asa at nakapanlulumong galit ang bumalot sa kanyang mukha. Kung sa kanya ang sanggol na iyon, kung ang kanyang sariling anak ay naglilinis ng mesa, nagugutom, nagpapagal sa sahig habang siya ay nagsasara ng milyonaryong transaksyon at nagtatampay ng champagne, sisirain siya ng pagkakasala. Nakita ni Valerie ang kahinaan sa kanyang mata. Nakita niya kung paano nakabita ang baluti ng negosyante sa isang segundo. Dinurok nito ang kanyang kaluluwa. Gusto niyang yakapin siya. Gusto niyang umiyak sa kanyang dibdib na dinudumihan ang kanyang napakamahal na suit at sabihin sa kanya na mahal niya siya, na hindi niya kailanman itinigil ang pagmamahal sa kanya, na ibinenta niya ang lahat ng kanyang mahahalagang gamit para bayaran ang mga extortionist, na nagbabanta na magtanim ng ebidensya para ikulong siya sa isang federal na bilangguan. Gusto niyang sabihin na kanya ang anak, ngunit malinaw ang maamaton. Kung malalaman niya, hindi lang natin siya ikukulong, papatayin din natin siya sa bilangguan. Umalis ka at maglaho, at kung magsasalita ka, hindi isisilang ang bastardong yan. Nilunok ni Valerie ang buhol ng luha. Pinatigas ang kanyang panga at kumuha ng lakas mula sa pagiging desperado. Ang kanyang mukha ay nagbago na nag-ampon ng maskara ng pilit na kayabangan, malamig at walang laman. Huwag kang ilusyonado, Joaquin, sabi niya. Iniluwa ang masalita ng may pahamak na nagpasakit sa kanyang lalamunan. Hindi iyo ang anak, sa kanya iyon. Sa lalaking pinagpalit ko sa iyo. Naramdaman ni Joaquin na parang binuhusan siya ng isang balda ng malamig na tubig sa kanyang bato. Ang pisikal na sakit ay tumago sa kanya. Ang kanyang kalamnan ay nanigas hanggang sa masakit. Sa kanya, binitawan ni Joaquin ang isang sarkastikong tawa, malupit, punong pagdududa at samangloob sa mayamang Europeo. At nasaan siya? Bakit ang asawa ng isang magnet ay naglilinis ng mga pinahirapan ni Arnel Valencia na nakasuot ng kahel? Nasaan ang iyong maluho, Valerie? Lumihis ang tingin ni Valerie, hindi niya kayang panindigan ang kasinungalingan sa harap ng kanyang matatalas na mata. Tumingin siya sa basura. Iniwan niya ako, ibinuhos niya ang kasinungalingan ng biglaan. Nanginginig ang boses, ngunit nananatili sa karakter. Isang pagkakamali. Naging hangal ako. Ang pesteng iyon ay inabandona ako nang sabihin kong buntis ako. Kinansla niya ang aking card at iniwan akong nakakalat. Kinailangan kong bumalik sa Maynila. Kinailangan kong maghanap ng trabaho anuman ang makita ko para hindi ako mamatay sa gutom. Pinroseso ni Joaquin ang bawat salita. Sinusuri ng kanyang mga mata ang mukha ni Valerie na parang isang detektor ng kasinungalingan. Pinansin niya ang basak na labi dahil sa dehydration. Pinansin niya ang postura ang kanyang balikat na nakabaluktot. Pinansin niya ang kahihiyan sa kanyang mukha. Kaya't ganun pala, bulong ni Joaquin na umatras ng bahagya, na parang ang simpleng paglapit niya ay nagpapabaho sa kanya. Ipinagpalit mo ako sa isang pantasya. Sumama ka sa isang hangal para sa pera at nang iwan ka niya na may problema sa tiyan mo. Natapos ka sa pagwawalis ng kahirapan. Ang karma ay isang walang awa na asong babae, hindi ba, Valerie? Ang masalita ni Joaquin ay parang kutsilyo na dumiretso sa puso. Naramdaman ni Valerie na nalulunod siya. Ngunit dahan-dahan siyang tumango. Tinatanggap ang parusa. Tinatanggap ang galit sa mga matang lalaking pinagsasakripisyo niya ang kanyang buhay. Oh Joaquin, bulong niya. Isang traidor na luha ang nakatakas at dumaloy sa kanyang maruming pisngi. Ako ay isang hangal. Tama ka, nakita mo na kung gaano ako kaawa-awa. Natupad na ang iyong paghihiganti. Ngayon pakiusap umalis ka, hayaan mo akong magpatuloy sa pagtatrabaho upang makabili ako ng diapers para sa aking anak. Tiningnan siya ni Joaquin ng matagal. Malinaw ang galit? Oo, ngunit ang katalinuhan ni Joaquin Gomez ay hindi nawawala dahil sa galit. Mayroong kakaiba sa boses ni Valerie. Mayroong kakaiba sa paraan ng kanyang pagningipit ang ngipin, sa paraan ng kanyang katawan na nanginginig hindi sa takot, kundi sa pisikal na sakit. Hindi makatugma ang mapiraso. Ang babaeng interesado at walang awa na inilarawan niya ay hindi hihingi ng tawad sa kanyang mata habang naglalabas ng lason sa kanyang bibig. Ngunit ang pagmamataas ay isang bulak na halimaw. Itinula ni Joaquin ang kanyang postura, inayos ang magilid ng kanyang Amerikana ng may kalkuladong galaw.
Muling isinuot ang hindi matitina na baluti ng bakal. Ang kanyang mukha ay naging isang walang ekspresyon na kamamatay na maskara. Naawa ako sa iyo, Valerie, sabi niya, malamig ang boses na parang yelo. Sana ay sapat ang minimum wage mo para sa iyong pagmamataas. Nang walang sinabing anumang salita, tumalikot si Joaquin Gomez at lumakat pabalik sa likod na pintong restaurant. Binuksan niya ito ng malakas, pumasok sa kusina at hinayaan ang metal na magzara ng biglaan sa likod niya. Iniiwan si Valerie na mag-isa sa dilim ng eskinita. Sa sandaling naaklaho siya, bumagsak ang magatuhot ni Valerie. Bumagsak siya sa maruming aspalto, mahigpit na hawak ang kanyang tiyan, at umiyak ng walang humpay, isang tahimik. Nakakapunit na ang puso na pagiyak. Nalulunod sa kanyang sariling sakit sa gitna ng basura, naisalba niya si Joaquin muli. Ngunit sa loob, hindi lumakat si Joaquin patungo sa pintong labasan. Lumakat siya ng direkta patungo sa kanyang mesa. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial ng numero. Ang kanyang instinct ay nagliliyap na parang nakakabinging alarma. Ang bersyon ni Valeria ay perpekto, masyadong perpekto, para maging totoo. At alamin niya ang katotohanan, anuman ang mangyari. Tinawid ni Joaquin Gomez ang mga swinging door ng kusina ng pabaliktad. Iniwan ang impyerno ng init at mga kawali upang muling pumasok sa malamig at mabangong hangin ng Latsa sa Manila. Ang kanyang mukha ay isang maskara na inukit sa granito. Walang sinuman sa marangyang kainan ang naglakas loob na tumingin ng direkta sa kanyang mga mata, ngunit naramdaman ng lahat ang nakamamatay na panginginig na nakmumula sa kanyang madilim na asul na suit. Ilang metro ang layo, malapit sa service station, si Arnel Valencia, ang general manager, ay nakatayo. Matigas na parang tabla, pinagpapawisan ng malamig at pinupunasan ang kanyang no gamit ang isang sutlang panyo. Nanginginig siya. Alam niya na lumampas siya sa isang linya na maaring magpabagsak sa kanyang karera. Hindi pinansin ni Joaquin si Arnel na parang isang duro na ipis sa marmol at lumakat ng mahaba at determinado patungo sa gitnang mesa. Ang tatlong executive ng real estate, na 10 minuto nang nanigas, ay agad na umayos nang upo nang makita siyang dumating. Ang punong abogado, isang lalaking kulay abo ang buhok na may kulay abo na suit, ay napakitang kaba ng ngiti at itinulak ang kontrata na may mansang itim na tinta patungo sa gitnang kristal na mesa. Joaquin, mabuti at nakabalik ka, sabi ng abogado, nilunok ang kanyang lalamunan. Nagpapanggap na hindi nangyari ang eksena ng karahasan at pampublikong pagpapahiya na kanyang nasaksihan. Siguro ay isang hindi pagkakaunawaan sa mga tauhan. Ipagpatuloy natin. Narito ang panulat. Ang iyong pirma na lang ang kailangan para tapusin ang pakuhaan Latsa sa Manila sa napakasunduang 40 milyong piso. Nakatayo si Joaquin sa harap ng silyang gawa sa kahoy. Hindi niya kinuha ang Mont Blanc na panulat na gawa sa solidong ginto. Hindi man lang niya ibinaba ang kanyang tingin sa papel. Ang kanyang mata, madilim at magulo, ay bumaktas sa magarbong kisame ng restoran, sa mga kristal na ilaw, sa mga dingding na gawa sa mahogani at sa wakas, ay tumitig sa pinto ng serbisyo kung saan tumakas si Valerie. Ang larawang iyon ay hindi nagpapahinga sa kanya. Ang kanyang ex-asawa, ang mapagmataas na babae na humihingi ng maarosas mula sa greenhouse, tuwing bayarnes, nakatago sa basura ng isang eskinita, takot na takot, nagpoprotekta ang isang 8 buwang gulang na tiyan. Mayroong isang bagay na napakaliit na mali sa buong equation na iyon, kinakansela ang kasunduan, sabi ni Joaquin. Ang kanyang boses ay mahina, patak, pumutol sa hangin na parang isang guyotin. Nanlaki ang mga mata ng tatlong lalaki sa mesa. Tumayo ng biglaan ang kulay abo na abogado na mumutla. Ano, Joaquin? Diyos ko, 3 buwan na tayong nakikipagnegosasyon dito. Isang mura ang presyo. Nasa pinakamataas na punto ang merkado. Hindi ka maaring umatras ngayon dahil sa isang sagutan sa isang waitress. Bibigyan ka namin ng karagdagang diskwento. Ano sa tingin mo? 5% menos para sa hindi magandang pangyayari. Ipinatong ni Joaquin ang 2 kamay sa kristal na mesa at iniyuko ang kanyang malaking katawan patungo sa mga executive. Ang tahimik na banta sa kanyang postura ay nagpahinto sa 3 lalaki na kusang loob na umatras sa kanilang mga silya. Hindi kayo nakikinig, sabi ni Joaquin na binibigi ka ng bawat panchig ng nakakapanindig balahibo. Ayoko ang restaurant. Hindi na ako interesado sa pagbili ni komersyal na lugar. Huminto siya, hinayaan ang takot na manahan sa mukha nga na aktitinda bago magbigay ng panghuling suntok. Gusto ko ang buong gusali.
Ang katahimikan sa mesa ay ganap. Kumurap ang abogado, hindi makapaniwala sa pagbabago. Ang commercial tower, Joaquin, hindi iyan ibinebenta at kahit ibinebenta, pinag-usapan natin ang higit sa 200 milyong piso. Hindi bibigay ang may-ari ng pangunahing ari-arian. Lahat ay may presyo. Putol ni Joaquin na umayos ng upo at inabutan ang butones ng kanyang Amerikana ng mabilis. Ialok mo sa kanila ang 250 milyon. Cash. Agarang paglipat sa loop ng 24 oras. Tapusin ang transaksyon ngayon din bago mahating gabi. 250. Kabaliwan iyan, Joaquin. Sobra-sobra ang ibinabayad niyo. Walang analist ang makaprobahan na kapritso na ito. Bakit niyo ba gustong bilhin ang buong gusali? Bahadyang nilingon ni Joaquin ang kanyang gulo at tinitigan ng matalim si Arnel Valencia na nanigas sa malayo, bahadyang nakikinig sa usapan. Dahil bilang may-ari ng restoran, ako ay isang simpleng mamumuhunan. Bilang may-ari ng gusali, ako ay Diyos. Sa piraso ng lupa na ito, tinaas ni Joaquin ang kanyang boses ng sapat para marinig ng manager. At ang una kong utos ay makakaroon ng bagong may-ari ang latsa sa Manila. Isusulat ang isang bagong kontrata at ang unang hindi matatawarang probisyon ay ang agarang pagtanggal kay Arnel Valencia nang walang likwidasyon, nang walang sulat ng rekomendasyon at kung manganahas siyang magdemanda, gagamitin ko ang buong korporasyon kong abogado upang tiyakin na hindi na siya makakakuha ng trabaho kahit maglinis ng banyo sa isang gasolihan. Maliwanag ba ako? Nilunok nga abogado ang kanyang lawe ng malalim, tumango ng mabilis, takot na takot sa pagpapakita ng purong at baliw na kapangyarihan na ipinahayag ni Joaquin. Maliwanag, Joaquin, isusulat ko agad ang alok. Tumalikod si Joaquin at lumakat patungo sa pangunahing labasan ng restaurant. Habang papalapit sa mga mesa, inilabas niya ang kanyang cellphone at dinial ang tanging numero na mahalaga sa kanya sa sandaling iyon. Hindi ito ang kanyang assistant o ang kanyang bangko. Si Rojas ito, kanyang pinunong seguridad at pribadong investigador. Isang dating militar na dalubhasa sa intel na kayang hanapin ang isang multo sa ilalim ng dagat kung sapat ang bayad. Rojas, sagot nito sa pangalawang ring. Ginong Gomez, Rojas, iwanan mo ang ginagawa mo. Kailangan kong ipadala ang lahat ng tauhan mo ngayon din. Utos ni Joaquin. Tinulak ang mabibigat na salamin na pinto ng restaurant at lumabas sa mainit na gabi ng Maynila. Gusto ko ngang isang kumpletong ulat tungkol kay Valerie Montechilo, ang aking dating asawa. Nagkaroon ng tensyonadong katahimikan sa kabilang linya. Si Rojas, nasanay sa matinding sitwasyon, ay agad na nalaman ang bigat ng usapin sa basag na tono ng boses ng kanyang boss. Naintindihan sir, anong saklaw ang hahanapin ko? Lahat, ungol ni Joaquin habang sumasakay sa likod ng kanyang armored SUV habang isinasara ng kanyang driver ang pinto. Gusto ko ang kanyang mga bank account. Gusto ko ang medical records mula sa pampubliko at pribadong hospital. Gusto ko ang security footage mula sa mga ATM. Gusto kong malaman kung saan siya natutulog, kung ano ang kinakain niya, kung sino ang kinakausap niya at kung ano ang ginawa niya sa bawat sumpa na araw mula nang lumabas siya sa pintuan ng aking mansyon 9 na buwan na ang nakakaraan. Gusto kong malaman kung sino ang diumanoy kasintahan na nagbuntis sa kanya o kung nag-exist ba talaga siya. Kailangan nitong pasukin ang mga saradong sistema, boss. Mahal ito at kailangan ng oras. Wala akong pakialam sa gastos. Sigaw ni Joaquin na sinuntok ang likod ng upuan ng pasahero nang nakasara ang kamao, pinanginginig ang loop ng SUV. Binabayaran kita para magdala ng katotohanan, hindi mga dahilan. Gusto kong makita siyang hubad sa papel at gusto ko ang pesteng ekspediente na iyon sa aking mesa bago sumikat ang araw. Kung wala iyon sa aking 6 gram umaga, tanggal ka na sa trabaho. Opo sir, masigasig na kami. Pinutol ni Joaquin ang tawag at inihagis ang telepono sa leather na upuan sa kanyang tabi. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay, kinukuskos ang kanyang mata ng may pagiging desperado. Ang larawan ni Valerie sa eskinita, nanginginig na pahiya, hinahaplos ang kanyang tiyan gamit ang kanyang basag na mga kamay, ay nagpapalabas sa kanyang isip na parang isang horror movie na paulit-ulit. Nawa ako sa iyo, sabi niya. Hinikpitan ni Joaquin ang kanyang ngipin hanggang sa masakit ang kanyang panga. Kung ang anak ay sa hangal na milyonaryong iyon, siya mismo ang maglulubog sa kanilang dalawa. Ngunit kung tugma ang numero, kung ang 8 buwang tultol na iyon ay ang resulta ng kanilang huling magabi na magkasama,
Alam ni Joaquin sa sandaling iyon na ang mundo ay masusunog. Ang pagtuklas ng kailaliman. Ito ay 4:15 ng umaga. Ang pangunahing opisina na Gomez Real Estate sa ika-40 palapag ng isa sa pinakamataas na tore sa Makati ay nababalot sa dilim. Tanging ang desk lamp ni Joaquin ang nagpapalabas ng malamig na ilaw sa malaking kristal na mesa. Sa likod niya, ang nga bintana mula sa sahig hanggang kisame ay nagpapakita ng lungsod na natutulog. Isang alpombra ng gailaw na kulay kahel at puti na tila walang hanggan. Hindi inalis ni Joaquin ang kanyang suit. Oras na siyang naglalakat-lakat na parang leon na nakakulong, umiinom ngang itim na kape na may lasa na ang asido sa kanyang walang laman na tiyan. Hindi niya kayang ipikit ang kanyang nga mata nang hindi nakikita ang takot na tingin ni Valerie. Ang tunok nga elektronikong pinto na bumubukas ay sumira sa katahimikan ngang madaling araw. Pumasok si Rojas. May suot siyang madilim na leather jacket at ang kanyang mukha na pinatigas neng. Maraming taon sa militar ay mukhang hindi pangkaraniwang maputla at tensyonado. May hawak siyang makapal, malaking Manila envelope na tila may bigat ngang 1 tonelada. Biglang huminto si Joaquin. Bumilis ang kanyang pahinga. Sabihin mong mayroon ka, Rojas. Lumapit si Rojas sa desk at ibinagsak ang sobre sa kristal ng may tuyong tunok. Mabigat, tiyak, hindi niya tiningnan si Joaquin sa mata. Mayroon ako, sir. Sinundan namin ang lahat. Tinawiran namin ang datos mula sa BIR, records ng SSS, mga kamera sa siyudad ng C4 at pinasok ang history ng kanyang mga nakansalang card. Mayroon akong lahat. Lumapit si Joaquin sa desk. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay habang papalapit sa sobre. Sino ang lalaki? Tanong niya sa basag na boses. Ayaw buksan ang pakete. Sino ang Europeo? Nasaan nakatago ang duwak na nagiwan sa kanya ng ganyan? Niluno ni Rojas ang kanyang lawe at ipinakrus ang kanyang makamay sa likod sa posisyon ng pahinga na ampon ng isang profesional na tono upang bawasan ang impact ng balita. Walang Europeo, Ginong Gomez, walang kailanman naging magnate. Sinuri namin ang mga database ng imigrasyon at pandaigdigang airline. Hindi lumabas ng Maynila si Valerie Montesio sa nakalipas na 9 na buwan. Hindi man lang siya tumapak sa paliparan. Ang kwento ng mayamang kasintahan sa Paris ay isang gawa-gawang kasinungalingan. Naramdaman ni Joaquin na parang nawalan siya ng hangin sa baga. Ang kanyang nga daliri ay dumapo sa gilid ng sobre. Isang kasinungalingan. Bulong niya na nakaramdam ng matalim na ugong sa kanyang nga tainga. Kung gayon, bakit niya ako iniwan? Bakit siya umalis? Nega bahay. Na sumisigaw. Na kinasusuklaman niya ako? Buksan mo ang sobre, boss. Hindi mo magugustuhan ang nasagot. Pinunit ni Joaquin ang papel ngang Manila ng marahas. Isang tumpok ngang nga litrato, nakaprint sa kulay, at dos-dosenang dokumento pinansyal ang bumagsak na nakakalat sa iluminadong kristal. Ang unang litrato ay tumama kay Joaquin ng direkta sa gitna ng kanyang dibdib. Ipinapakita nito si Valerie na may lumang at kinuluan na sweater na naglalakat sa basag na bangketa sa Tondo. Isa sa mga pinakamahirap at mapanganib na lugar ngang lungsod. May dala siyang plastic na supot mula sa supermarket at halata na ang kanyang tiyan. Sa pangalawang litrato, si Valerie ay umakyat sa isang kalawangin na hagdan na paikot-ikot, nakakapit sa metal na rehas ng may matinding pagot. Ang maiyan ay makuha nga security camera nga pitbahayan 2 linggo na ang nakakaraan. Paliwanag ni Rojas na tinuro ang larawan. Iyan ang kanyang kasalukuyang tirahan. Nakatira siya sa isang kwarto sa bubong na gawa sa yero at semento, 12 meter kwadra. Ang banyo ay ibinabahagi sa iba pang 4 na nangungupahan. Nagbabayad siya ng 1,500 piso na renta buwan-buwan at 2 buwan na siyang atrasado. Diyos ko, sigaw ni Joaquin na umatras ng isang hakbang, hawa ang dibdib na parang tinamaan ng bala. Siya ang asawa ko. Siya ang may-aring lahat ng ito. Bakit siya nakatira sa kahirapan? Bakit hindi niya kinuha ang pera sa kanilang joint accounts bago ang diborsyo? Hindi ko kailanman hinarangan ang kanyang mga card hanggang sa maglaho siya. Inilabas ni Rojas ang isang statement of account sa kristal. Itinulak ito patungo kay Joaquin. Ang mga numero ay naka-highlight sa fluorescent yellow marker. Sir, inubos niya ang kanyang personal na account 3 araw bago siya humingi ng diborsyo. Ibinenta niya ang kanyang Mercedes na kotse. Isinangla niya ang lahat ng kanyang hiyas, kasama na ang engagement ring na may 5 kilate na ibinigay mo sa kanya. Inilabas niya ang kanyang designer bag at branded na damit sa mga bahay sanglaan sa mas mababang halaga kaysa sa tunay nitong presyo. Nakalikom siya sa loob nga wala pang 72 oras ng halos 4 milyong piso na cash. Bumaksak ang utak ni Joaquin.
Ang financial mathematics ay walang saysay. 4 milyong piso at nakatira siya sa isang kwarto sa bubong na gutom na gutom. Impossible iyon. Saan niya ginastos ang pera? Droga? Sugal? Dahan-dahang umiling si Rojas at ang pagdamay sa kanyang matigas na matangang militar ang tunay na nagpatakot kay Joaquin. Hindi niya ginastos, sir. Inilipat niya. Lahat hanggang sa huling sentimo. Tinuro ni Rojas ang isang sheet ng encrypted electronic transfers na nagawa ng kanyang team na ID Crypt nung madaling araw. Lumabas ang isang solong deposito na 3.9 milyong piso sa isang ghost account sa Cayman Islands. Sinundan namin ang pinagmulan ng account gamit ang mga contact sa Federal Intelligence. Ang offshore account na yon ay hindi pagari ng sinumang kasintahan, Ginuang Gomez. Ito ay pagari ng mga dumi na panggalan ni Arturo Del Valle at Felipe Romero. Ang pangalan ng dalawang lalaki ay sumabog sa ulo ni Joaquin na parang bomba atomika. Si Arturo at Felipe, ang kanyang dating mapangunahing kasosyo, ang mga lalaking natuklasan ni Joaquin na gumawa ng malawakang pandaraya sa kumpanya ng konstruksyon isang taon na ang nakakaraan. Pinalaya sila ni Joaquin sa kumpanya sa isang brutal na pagpupulong ng board, inalis ang kanilang porsyento at binantaan silang ipadala sa isang high security na bilangguan kung muli silang lalapit sa kanyang imperyo. Anong kinalaman ni Valerie kina Arturo at Felipe? Naramdaman ni Joaquin na umikot ang silid, ang malamig na ilaw ng para ay nagpapaso sa kanyang nga mata. Sinuri namin ang security camera sa paligid ng inyong mansion 9 na buwan na ang nakakaraan, eksaktong 2 araw bago humingi ng diborsyo si Binibining Valerie. Naalala niyo ba na nag-business trip kayo sa New York nung linggo na iyon? Tumango si Joaquin ng mechanical, nagsimulang kumalat ang malamig na pawis sa kanyang nu. Kinuha ni Rojas ang isang huling litrato mula sa ilalim ng sobra. Madilim ito butil-butil. Kinunan ng street camera, ngunit malinaw ang larawan. Ipinapakita nito ang bakal, nagate, nege mansion, nege maga Gomez. At dun, nakatayo sa harap ng pinto, hinaharangan si Valerie, nakatatapos lang bumaba mula sa kanyang kotse, sina Arturo at Felipe, na pinapaligiran ng 2 armadong lalaki. Hinarangan nila siya nung siya'y nag-iisa. Sir, sabi ni Rojas, malalim at madilim ang boses. Ayon sa mga impormante sa ilalim ng lupa na kinontak ko isang oras na ang nakakaraan, hawak ni Arturo at Felipe ang mga peking dokumento at binayarang testigo na sapat upang ikaw ay masangkot sa pandaraya na kanilang ginawa. Ang peking ebidensya ay perpekto, Joaquin. Kung ipipresenta nila iyon sa isang federal judge, hindi mo lamang mawawala ang kumpanya, kundi gugugol ka ang 20 taon sa isang high security na bilangguan. Bumaksak ang matuhot ni Joaquin. Kinailangan niyang kumapit sa gilid ng kristal na desk para hindi bumaksak sa sahig. Hindi niya makahinga. Ni-extort nila si Valerie, patuloy ni Rojas ng walang awa. Binubuksan ang balon ng takot. Humiling sila ang 4 milyong piso na cash. Kapalit ang nag-isang kopya ang pekeng ebidensya na iyon at para iwanan ka ng payapa. At naglagay sila ang isa pang kondisyon. Kailangan niyang makipagdiborsyo sa iyo at maglaho. Kung susubukan mong hanapin ang mga extortionist o kung sasabihin niya sa iyo ang isang salita tungkol sa pananakot, papatayin ka nila at siya. Ang katahimikan na bumalot sa opisina sa ika-40 palapak ay nakakabingi. Ibinaba ni Joaquin ang kanyang tingin sa manakakalat na litrato. Si Valerie na naglalakat na may punit na sweater. Si Valerie na natutulog sa kutsun sa saak. Si Valerie na naglilinis ng mga mesa sa Lacha sa Manila para kumita ng tip at magbayad ng 1,500 piso na renta. Hindi niya siya ipinagtaksil. Hindi siya umalis kasama ng ibang lalaki. Iniwan niya siya para iligtas ang kanyang buhay at ang kanyang imperyo. Inako niya ang papel ng malupit na kontrabida. Tinis ang kanyang galit at sama ng loob sa loob ng 9 na buwan. Dahil iyon lang ang paraan para protektahan siya. Ibinenta niya ang bawat patak ng kanyang dignidad para bayaran ang ransom para sa kalayaan ni Joaquin. At ang sanggol, oh Diyos ko, ang sanggol, tinakan ni Joaquin ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Pinipigilan ang isang pagsinghot na parang hinila mula sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Ang mainit at galit na luha ay dumaloy mula sa kanyang madilim na mga mata. Bumagsak sa kristal ng desk at dinumihan ang mga financial na dokumento. Kung walang Europeanong kasintahan, kung hindi siya kailanman nakasama ng ibang lalaki, kung ang 9 na buwan ay perpektong tumugma sa huling linggo na sila ay makasama bago siya pumirma sa diborsyo, ang sanggol. Ang boses ni Joaquin ay pumutol sa libu-libong piraso. Nalulunot sa luha.
Lumuhod siya sa kulay-abo na karpet ng kanyang marangyang opisina, hinawakan ang kanyang dibdib, wasak na wasak sa antas ng sakripisyo na ginawa ng kanyang asawa. Akin ang sanggol, akin ang batang iyan, ang pinakamakapangyarihang lalaki sa lungsod, ang walang awa na negosyante na walang pakiramdam ngang awa sa sinuman, ay bumagsak sa sahig na umiyak na parang bata ng matanto ang kanyang nagawa. Napahiya niya ang ina ng kanyang anak. Iniwan niya ito nang mag-isa sa isang madilim na eskinita. Hinahaplos ang kanyang pagod na tiyan habang siya ay tinitingnan niya ng may pagkasuklam. Humakbang si Rojas pasulong at lumuhod sa tabi niya. Ginoong Gomez, tumayo ka. Mayroon tayong mas malaking problema. Tinaas ni Joaquin ang kanyang tingin na may namumulang mata at mukha na basa sa luha. Ano ang mas masahol pa kaysa sa bangungot na ito? Inabot ni Rojas ang isang huling papel, isang medikal na ulat mula sa isang komunidad na klinika. Nang sinundan namin ang kanyang mapagbisita sa doktor, natuklasan namin ito. Hindi pumasok si Ginang Valerie Salacha sa Manila ngayon. Pinadala siyang kanyang night shift supervisor sa pampublikong klinika 3 oras na ang nakalipas. Ang kanyang matinding malnutrisyon at labis na stress na dinanas niya kagabi ay nagdulot na nakamamatay na komplikasyon. Joaquin, mayroon siyang matinding preeclampsia. Naramdaman ni Joaquin na parang huminto ang mundo. Nasa emergency room siya ng pangkalahatang ospital ng universidad. At sinasabi nga doktor na siya at ang sanggol ay hindi na makakaligtas ngayong gabi. Hindi naalala ni Joaquin Gomez na tumayo siya. Hindi niya naalala na tinawid niya ang masalamin na pinto ng kanyang corporate office. Niyang mabilis na pagbaba sa pribadong elevator mula sa ika-40 palapag. Ang kanyang isip ay nabali na nagiwan lamang ng puwang para sa isang primitive at desperadong instinct na makarating sa kanya. Bumukas ang pinto ng elevator sa underground parking. Ang susi. Ibigay mo sa akin ang pesteng susi. Sigaw ni Joaquin, kinuha ang kontrol ng armored SUV mula sa kanyang driver na umatras ng takot laban sa konkretong pader. Tumakbo si Rojas sa likod niya, sumakay sa upuan ng pasahero, habang ang B8 engine ng SUV ay umugong ng napakalakas. Ang magulong ay umungol laban sa makintap na semento, nagiwan ng isang bakas ng itim na usok at amoy ng nasunok na goma habang bumibilis si Joaquin patungo sa rampa ng labasan. Lumuobo ang needle ng speedometer. Ito ay 4:32 ng umaga. Ang malansangan ng Maynila ay walang laman, nababalot sa kulayabong ulap ng madaling araw. Nakmamaneho si Joaquin na parang sinapian, nilalabak ang pulang ilaw. Tumatawid sa mga pangunahing avenida ng higit sa 160 kilometer. Ang kanyang makamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela na may balat na halos pumutok ang mabuko. Sa kanyang ulo, ang masalita kagabi ay paulit-ulit na naririnig na parang isang walang awa na pagpapahirap. Naawa ako sa iyo, Valerie. Sana ay sapat ang minimum wage mo para sa iyong pagmamataas. Binitawan ni Joaquin ang isang pagsinghot, isang malalim na tuno na umalingaw-naw sa loob ng marangyang cabin. Sinuntok niya ang kanyang dibdib gamit ang nakasara na kamao, sinusubukang alisin ang pisikal na sakit na pumipiga sa kanyang mabaga. Ako yon, Rojas, sigaw ni Joaquin sa boses na punit ng luha. Ako ang nagtulak sa kanya hanggang sa kanyang limitasyon. Kahapon, hinabol ko siya sa eskinita na iyon, sinigawan ko siya na basura siya, hinayaan ko ang gunggong na manager na iyon na ipahiya siya sa harap ko. Iniligtas niya ang aking buhay at sinisira ko siya. Si Rojas, nakakapit sa hawakan ng seguridad dahil sa pagiging suicidal ng bilis ng sasakyan, ay inilabas ang kanyang telepono. Sir, mag-focus ka sa Dan. Kinontak ko na ang director ng surgery ng hospital ng San Jose. Mayroon akong 3 pribadong espesyalista na papunta sa universidad. Mayroon silang utos na ilipat siya sa pinakamahusay na suite ng intensive care sa bansa sa sandaling dumating tayo. Hindi problema ang pera. Wala akong pakialam sa pera. Dagundong ni Joaquin na namumula ang mata, lumalabo ang paningin sa luha. Kung mamamatay siya, Rojas, kung hindi isisilang ang aking anak, susunugin ko ang buong siyudad simula sa aking sarili. Sa malayo, ang mailaw nga emergency ngang pangkalahatang, ospital ngang universidad ay humihiwa sa dilim. Ito ay isang malaking gusali, kulayabo, luma na dahil sa panahon at kakulangan ng pondo. Isang lugar na puno ngang sakit at kakulangan, ang eksaktong kabaliktaran ng mundo ngang marmol at ginto, kung saan nanirahan si Joaquin habang ang kanyang asawang buntis ay naglilinis ng mamesa upang mabuhay. Biglang preno ni Joaquin ang SUV, sinakop ang lane ng ambulansya at bumaba bago pa man ganap na huminto ang makina.
Tumakbo siya patungo sa pinto ng emergency. Ang impact ng realidad sa loob ng ospital ay parang pagtaman ng baseball bat sa tiyan. Ang waiting area ay isang nakakasakal na kaguluhan. Dose-dose ng tao ang natutulog sa matigas na plastic na upuan, mga babae na umiyak sa mga sulok, ang amoy ng murang disinfektante na halo-halo sa pawis at sakit. Ang mga fluorescent light ay kumukurap na nagpapalabas ng malabong kulay sa mga kupas na dingding. Tinawid ni Joaquin ang silit na tinula ang mga tao ng walang pakialam. Ang kanyang nakatuwang figura sa madilim na asul na designer suite, na ngayon ay gusot at walang kurbata, ay marahas na hindi akma sa kahirapan ng lugar. Nakarating siya sa counter ng reception, isang maruming balindong salamin sa likod kung saan isang pagod na nurse ang nagtatype sa isang lumang computer. Valerie Montechilo. Sigaw ni Joaquin na sinunto ang salamin gamit ang bukas na palad. Nasaan siya? Dumating siya 3 oras na ang nakakaraan. Tinaas ng nurse ang kanyang tingin ng may pagkayamot. Sir, manahimik kayo. Ito ay ospital. Kailangan ninyong kumuhang pila at maghintay. Hindi ako maghihintay ng kahit isang sumpa na segundo. Dagundong ni Joaquin. Ang boses niya ay umalingaungaw sa buong emergency room na nagpalerto sa mga security guard sa pinto. Ako si Joaquin Gomez. Bibilhin ko ang buong ospital na ito at tatanggalin kita at ang bawat sumpa na direktor kung hindi mo. Sasabihin sa akin kung saan kama ang aking asawa sa susunod na 5 segundo. Dumating si Rojas sa likod niya. Ipinapakita ang kanyang military ID at nakialam bago pa man ilabas nga gwardiya ang kanilang mamachana. Isang critical na emergency ito, ginang. Pasyenteng may matinding preeclampsia. Valerie Montechilo, pakiusap. Namutla ang nurse nang marinig ang tono ng malalaki at mabilis na tiningnan ang screen. Shock area sa dulo ng pasilyo sa pagtawid sa mga pulang pinto. Ngunit hindi kayo pwedeng pumasok doon. Restricted access iyon. Hindi na naghintay si Joaquin na matapos ang pangungusap. Tumakbo siya patungo sa pulang dobleng pinto. Itinulak ang maito gamit ang 2 braso. Ang shock area ay isang impyerno ng paggalaw. Ang mamakina ay mabilis na tumutunog. Ang manars ay tumatakbo na may mga beg ng suwero. Ang madoktor ay sumisigaw ng mga utos. At doon, sa kama numero 4, na nahiwalay lamang ng isang kurtina na punit-punit, natagpuan niya siya. Huminto ang mundo ni Joaquin. Nawala ang oxygen sa silid. Nakahiga si Valerie sa puting kumot, maputla na parang marmol. Ang kanyang maalabi, na datiye puno at kulay rosas, ay may asul na kulay at basag. Mayroon siyang oxygen tube sa kanyang ilong at 3 intravenous lines na nakatusok sa kanyang manipis at sugatan na mga braso. Ang nakakasuka na kahel na uniforme na paglilinis ay ginupit ng gunting upang mailagay ang mamonitor na naglantat sa kanyang malaking tiyan na 8 buwan. Ngunit ang tuluyang sumira sa kaluluwa ni Joaquin ay hindi ang matubo o ang mamakina, kundi ang makita ang kanyang makamay. Ang makamay ni Valerie na bumabaksa ng walang buhay sa gilid ng kama ay nababalutan ng mga sugat, hiwa at chemical burns dahil sa paggamit ng industrial bleach ng walang protection na guwantes. Ang lalaking kumokontrol sa pinansyal na kapalaran ng kalahati ng bansa ay lumuhod sa tabi ng murang metal na kama. Mahal ko, bulong ni Joaquin. Basa ang boses na nalulunot sa kanyang pagtangis. Valerie, Diyos ko, ano ang ginawa nila sa iyo? Ano ang hinayaan kong gawin sa iyo? Kinuha niya ang isa sa mga sugatan na kamay na iyon. Inilapit sa kanyang labi at hinalikan ang bawat paklat, bawat paso. Binabasa ang kanyang balat ng mainit na luha. Patawarin mo ako, buhay ko, pakiusap, huwag mo akong iwan. Nagmamakaawa ako, huwag mo akong iwan. Ang alarma ng cardiac monitor sa ibabaw ng kama ay nagsimulang tumuno ng matalim, mabilis at nakakatakot. Ang berdeng linya ay umakyat at bumaba ng hindi regular. Sir, kailangan mo nang umalis dito ngayon din. Sigaw ngang isang nurse na sinusubukang ilayo si Joaquin sa stretcher. Hindi ko siya bibitawan. Dagundong ni Joaquin, nakakapit sa kamay ng kanyang asawa, na parang isang salvavidas sa gitna ng karagatan. Isang batang doktor na may gusot na puting coat, malalalim na ibex at mukha na pinatigas ng libu-libong laban na natalo sa emergency room, ang sumingit sa gitna ng mga kurtina. Siya si Dr. Ramirez, ang chief resident. Linisin ang lugar. Maghanda ng 100 mg labetalol intravenously. Ang presyon ay nasa 190,120 na. Utos ng doktor habang sinusuri ang monitor screen bago ititig ang kanyang galit na mga mata kay Joaquin. Sino ka ba at ano ang ginagawa mo sa aking shock area?
Security. Ilabas ninyo siya dito. Hinarang ni Rojas ang magwardiya sa pasukan ng kurtina. Bumubuong ang isang hindi matatawid na pader gamit ang kanyang katawan. Dahan-dahang tumayo si Joaquin. Nang hindi binibitawan ang kamay ni Valerie. Ang kanyang madilim na mata, nababalutan ng luha, ay nagpapakita ng kabangisan ng isang sugatan na leon. Ako si Joaquin Gomez. Asawa ko siya at anak ko ang nasa kanyang sinapupunan. Biglang huminto si Dr. Ramirez. Tiningnan ang libu-libong dolyar na suite ni Joaquin. Tiningnan ang kanyang Swiss watch at pagkatapos ay tiningnan ang kulang sa nutrisyon. Marumi at wasak na pasyente na nakaswota ni murang uniforme ni janitor. Ang galit ay bumalot sa mukhang doktor na parang kidlat. Ang asawa. Binitawan ng doktor ang isang mapay at mapanghamak na tawa. Humakbang pasulong patungo kay Joaquin hanggang sa ilang sentimetro na lang ang layo ng kanilang mamukha. Hindi niya pinansin ang pera o ang aura ng kapangyarihan ng magnate. Sa kanyang emergency room, siya ang pinakamataas na otoridad. Saan ka ba sa impyerno sa nakalipas na 8 buwan, Ginoong Gomez? Ang pagtamang tanong ay diretsong tumama kay Joaquin sa mukha. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipaliwanag ang panlilinlang, ang pangingikil ng kanyang makasosyo, ang pesteng pagmamataas na bumulag sa kanya, ngunit namatay ang masalita sa kanyang lalamunan. Lahat ay tila walang laman na dahilan sa harap ng naghihingalo na katawan ng kanyang asawa. Naging hangal ako na isalaysay ni Joaquin sa basak na boses, puno ngang paghihinayang. Nabulag ako, ngunit narito na ako. Nasa labas ang 3 pinakamahusay na espesyalista mula sa ospital ng San Jose na naghihintay. Ipinipilit kong ilipat siya agad. Na-order ko na ang isang medical helicopter. Dadalhin ko siya sa pribadong intensive care. Umiling si Dr. Ramirez. Ang kanyang ekspresyon ay naging madilim, halos nakakapanlulo mo. Itago niyo ang inyong pitaka, Ginoong Gomez. Hindi niyo siya pwedeng ilipat kahit saan. Kung ililipat ko siya mula sa kama na ito, kung isasakay ko siya sa isang ambulansya o sa isang helicopter, makakaroon ng cardiac arrest ang iyong asawa bago pa man makarating sa parking lot at malulunod ang sanggol sa loob ng ilang minuto. Dito kayo mananatili. Naramdaman ni Joaquin na parang dumudugo ang kanyang dugo. Ang takot, hilaw at nakakasakal, ay tuluyan siyang pinaparalisa. Ano ang meron sa kanya? Bulong ni Joaquin. Ang takot ay nagpapangit sa kanyang mukha. Sabihin mo sa akin kung ano ang eksaktong problema niya at paano ko ito ayusin. Kinuha ni Dr. Ramirez ang isang kulayabo na aluminum folder sa panan ng kama at ibinato ito kay Joaquin sa dibdib. Nahuli ito ni Joaquin ng kusang loob. Basahin mo mismo. Dahil mukhang may sagot ka sa lahat. Durang ang doktor habang inaayos ang oxygen mask ni Valerie. Hindi lang pre-eclampsia, Gomez. Namamatay ang iyong asawa dahil sa matinding pagod at matinding malnutrition. Ang kanyang hemoglobin level ay 7. Anemixia. Ang katawan ng babaeng ito ay unti-unting nanghina upang mapanatiling buhay ang sanggol. Binuksan ni Joaquin ang folder. Ang manumerong medical ay sumasayaw sa kanyang harapan. Ngunit ang manatala sa gilid ng paramediko na kumuha sa kanya sa restoran ay parang manapunyal na tumusok sa kanyang puso. Pasyenteng natakpuang walang malay. 14 na oras na trabaho araw-araw na nakatayo. Minimal na calorie intake sa nakalipas na mga buwan. Malubhang post-traumatic stress. Sinuri ko ang kanyang magamit para sa emergency contact. Patuloy ng doktor na tinuturo ang isang murang at punit na tela bag sa sulok ng silid. Wala siyang kahit isang sentimo para makabili ng botangan tubig. Ginoong Gomez, ngunit dala niya ang kanyang maresibo mula sa bahay sanglaan. Isinangla niya pati ang kanyang sapatos para pambayad sa mga konsultasyon sa isang klinika sa barangay. Tinitiyak na nakakatanggap ang sanggol ng mga bitamina na hindi niya kinakain. Naglakad si Joaquin ng pahirapan patungo sa plastic na silya. Kinuha ang lumang tela bag ni Valerie at binuksan ito gamit ang nanginginig na mga kamay. Sa loob ay walang designer makeup o gintong card. Mayroong isang husot na souvenir, isang walang laman na tupperware na may tira ng puting kanin, 3 husot na resibo ng sanglaan at sa isang plastic na sobra na protektado. Perpektong inalahan, hindi tulad ng iba pa niyang gamit. Isang black and white na ultrasound. Inilabas ni Joaquin ang larawan. Ito ay isang perpektong profile. Ang maliit na ilong, ang ang himala ng buhay na naglalabas sa gitna ng impyernong kanyang tinis ng mag-isa. Sa ibabang gilid, sa kursif na sulat ni Valerie ay may nakasulat na parirala sa asul na tinta.
para sa kaligtasan ng iyong papa, mahal ko. Ang pag-iya ni Joaquin ay sumabo ng hindi mapigilan, sinisira ang anumang anyongang matigas na lalaki na natitira sa kanya. Bumaksak siya sa kama, niyakap ang malaking tiyan ni Valerie, dinumihan ang puting kumot ng kanyang luha ng paghihirap. Gumising ka, pakiusap. Valerie, gumising ka. Sigaw ni Joaquin, hinahaplos ang malamig na mukha ng kanyang asawa. Alam ko na ang lahat, alam ko ang ginawa mo para sa akin. Alam kong ipinagbili mo ang iyong buhay para iligtas ako sa mapesteng iyon. Huwag kang mamatay, Diyos ko. Huwag mo akong iwanan sa walang laman na imperyo na ito nang wala ka. Pinakmamastan ni Dr. Ramirez siya, dahan-dahang nawawala ang galit sa harap ng sakit ng magnate. Naunawaan na ang kwento sa likod ng trahedya na iyon ay mas madilim kaysa sa simpleng pag-abandona. Ginoong Gomez, sabing doktor, bumaba ang tono ng kanyang boses, nagkaroon clinical at malamig na pagkadalian. Hindi bumababa ang presyon ng dugo, nagsisimula ng bumigay ang mga bato ni Valerie dahil sa preeclampsia. Tinaas ni Joaquin ang kanyang mukha na may namumulang mata. Ano ang ibig sabihin niyan? Tiningnan ng doktor ang mamonitor, pagkatapos ay tiningnan ang tiyan ni Valerie. Ibig sabihin, hindi na kayang katawan na iyong asawa ang pagbubuntis. Ang matinding stress na dinanas niya kagabi ay ang huling pampasabog. Ang inunan ay kumakalas. Ang matalim at patuloy na tunog ng fetal monitor ay nagsimulang tumunog sa maliit na silid. Pinupuno ang espasyo ng babala ang isang nalalapit na kamatayan. Ang ritmo ng pusoeng sanggol ay bumaba ng drastiko. Code red sa room 4, sigaw ni Dr. Ramirez patungo sa pasilyo. Ang kanyang boses ay pumutol sa hangin na may autoridad ng kontroladong takot. Ipatigil ang operating room 2. Tawagan agad ang neonatology. Sumabog ang swinging door. 4 na nurse ang tumakbo papasok. Inilabas ang preno ang stretcher ni Valerie. Saan niyo siya dadalhin? Humaharang si Joaquin sa daan, takot na takot. Ayaw bitawan ang kanyang kamay. Sa operating room Gomez, sigang doktor. Itinulak siya sa isang tabi. Kailangan nating ilabas ang batang iyan sa susunod na 10 minuto o pareho, silang mamamatay sa kama na ito. Bilis, itulak. Tumakbo si Joaquin sa tabi ng stretcher sa mahabang pasilyo na iluminado ng puting fluorescent light. Ang magulong ay umungol laban sa linoleum na sahig. Tuloy pa rin ang kawalan ng malay ni Valerie, ang kanyang ulo ay umugoy sa galaw, ang kanyang pahinga ay mababaw at hindi regular. Mahal kita. Mahal na mahal kita sa buong buhay ko. Lumaban ka, mahal ko. Bulong ni Joaquin sa kanyang tainga na tumatakbo sa tabi niya hanggang sa makarating sila sa mabibigat na metal na pintong surgical area. Hanggang dito na lang, Ginoong Gomez. Isang matipunong security guard ang humarang sa kanya gamit ang 2 braso. Biglang nagsara ang dobleng pinto. Sa maliit na salamin ng pinto, nakita ni Joaquin kung paano nawala ang stretcher ni Valerie sa ilalim ng malakas na ilaw ng operating room. Naiwan siyang nakatayo doon, sa walang laman na pasilyo, ang kanyang makamay ay nababalutan ng malamig na pawis ng kanyang asawa, ang ultrasound kanyang anak ay gusot sa kanyang kamao, at ang kanyang kaluluwa ay nakabitin sa isang sinulid. Ang lalaking kagabi ay nag-akalang kontrolado niya ang lahat, ngayon ay kaya na lamang magmakaawa ng nakaluhod sa tadhana na bigyan siya ng pagkakataong magbayad puri. Ang pasilyo sa labas ng mga operating room ay isang walang katapusang tunnel ng puting ilaw, malamig at malinis. Si Joaquin Gomez, ang lalaking nagpapanginig sa mapinakamalupit na board of directors sa bansa, ay nakaupo sa linoleum na sahig na nakasandal ang likod sa dingding, nakatitig sa kanyang sariling makamay. Nababalutan ang magitong dugo, ang dugo ni Valerie. Ang orasan na nakasabit sa itaas ng dobleng metal na pinto ay nagpakita, namsaflas, 47 na umaga. 1 oras at 15 minuto na siyang naghihirap. Bawat segundo na nanatili ang pulang ilaw ng surgery in progress. Naramdaman niya na may hydraulic press na pumipiga sa kanyang tadyang. Si Rojas, na tahimik na nakatayo nga ilang metro ang layo, ay nanatiling alerto na tumatanggi sa mga urgent na tawag mula sa kumpanya. Walang mahalaga. Ang real estate empire ni Joaquin ay maring masunog hanggang sa pundasyon sa sandaling iyon at wala siyang pakialam. Ang nakakabingi na katahimikan ng pasilyo ay naputol ng tunog nga mabilis na mga hakbang at ang mabilis na pahingangang isang tumatakbo. Biglang bumukas ang mapinto sa dulo. Isang matipunong babay na nasa mga 50 taong gulang ang tumawid sa threshold. Ang kanyang damit pangalis ay nakasuot ng hindi maayos sa ibabaw ng uniforme ng Lachasa Manila.
Ang kanyang mukha ay nababalutan ng pawis at luha. Siya si Carmina, ang kasamang waitress ni Valerie, ang tanging tao na nagpakita ng kaunting sangkatauhan sa kanya sa impyernong iyon ng restaurant. Valerie. Nasaan si Valerie Montechillo? Sigaw ni Carmina. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa malinis na mga dingding, nakahanap ng nurse ng desperado. Tumawag sila mula sa night shift. Sinabi nila na dinala siya sa code red. Humakbang si Rojas para harapin siya ayon sa protokol ng seguridad, ngunit itinaas ni Joaquin ang nanginginig na kamay mula sa sahig, tahimik na inutusan siyang hayaan siyang dumaan. Nakilala ni Joaquin ang babae. Nakita niya siya ng mabilisan kagabi, nakamasit ng takot mula sa kusina kung paano pinapahiya ni Arnel ang kanyang ex-asawa. Biglang huminto si Carmina nang makita ang magnate na nakahandusay sa sahig ng ospital. Ang kanyang tingin ay napalitan mula sa matinding pagkabigla patungo sa kumukulong galit, malalim at visceral. Hindi niya pinansin ang mamahaling suit ni Joaquin, ni ang presensya ng higanteng bodyguard. Lumapit siya hanggang sa kaharap na niya ito. Tinuturo siya ng ninginig na daliri. Kayo, dura ni Carmina ng may pagama na nagdulot kay Joaquin na itaas ang kanyang tingin. Kayo ang walang puso kagabi, ang halimaw na 2,000. Dumating ka para tapusin ang trabaho. Dumating ka para tingnan kung ang kahihiyang idinulot mo kagabi ay tuluyan na siyang napatay. Niluno ni Joaquin ang kanyang lawe. Ang buhol sa kanyang lalamunan ay napakalaki na halos hindi na siya makahinga. Dahan-dahan siyang tumayo, nakasandal sa dingding. Hindi siya nagtanggol, hindi siya nagtaas ng boses. Ang kanyang namumulang mata at mukha na nababalutan ng sakit ay ikinagulat ni Carmina, ngunit hindi umatras ang babae. Ako ang kanyang asawa, sabi ni Joaquin sa boses na humina at basag. Ako ang amo ng sanggol, nanlaki ang mamata ni Carmina. Ang impact ng paglalahad ay tila pinaparalisa siya ng isang segundo. Pagkatapos ay binitawan niya ang isang mapait, tuyo at puno ng lason na tawa. Ang asawa, nilapitan ni Carmina si Joaquin, tinititigan ang mga mata nito. Nasaan ka ba sa impyerno, mister? Nang umiya ang batang iyan hanggang sa sumuka sa banyo ngang restaurant dahil wala siyang pambilingang paracetamol. Nasaan ang tatay ngang taon nang kainin niya ang matira-tira sa plato ng mga customer? Dahil 3 araw na siyang hindi kumakain para lang makapagbayad sa klinika. Bawat salita ni Carmina ay isang balang direktang tumama sa dibdib ni Joaquin. Alam na niya ang malamig na datos salamat kay Rojas. Alam niya ang pangingikil ng kanyang dating kasosyo. Alam niya ang 2 milyong pisong inilipat sa Jaiman Islands. Alam niya ang banta ng kamatayan na nagpilit sa kanya na magpanggap na hindi niya siya mahal. Ngunit ang kalupitan ng dinanas ni Valerie araw-araw, ang pisikal na realidad ng kanyang sakripisyo ay nagpapahirap sa kanya ng buhay. Hindi ko alam, bulong ni Joaquin na ipinikit ang mamata ng mariin, hinayaan ang luha na muling dumaloy. Nagsinungaling siya para protektahan ako. Akala ko iniwan niya ako para sa iba. Siyempre, pinrotektahan ka niya. Piraso ng bulak. Sigaw ni Carmina, sinuntok ang dibdib ni Joaquin gamit ang 2 kamay. Isang kilos na kung saan ay nabali na ni Rojas ang lig sa anumang ibang pagkakataon. Ngunit hinayaan ni Joaquin ang kanyang sarili na masaktan. Tinatanggap ang parusa na sa tingin niya ay nararapat. Ang batang iyan ay dumating para maganap ng trabaho 8 buwan na ang nakakaraan. Nanginginig na parang dahon. Takot na takot siya na makita siya na mga lalaking nakasuot ng itim na suit. Nagtatago siya tuwing may dadaan na mamahaling kotse sa avenida. Ibinenta niya ang kanyang jacket noong Disyembre para makabili ng murang kumot at sa lahat ng oras, sa lahat ng pesteng oras, hinahaplos niya ang kanyang tiyan at binubulungan ang kanyang sanggol na magiging maayos ang lahat, nasulit ang sakripisyo dahil ligtas ang kanyang papa. Si Joaquin ay tinakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Humihigbi ng walang kontrol, ang kanyang mabalikat ay nanginginig ng marahas. Pinahiram ko siya ng pera para sa pamasahe sa bus, patuloy ni Carmina habang ang kanyang boses ay pumupunit sa pagiyak. Nagmamakaawa ako sa kanya na magpahinga, na huwag dalhin ang mabibigat na bandeja, ngunit sinabi niyang hindi niya kaya na kung siya'y patatanggalin sa kanyang kwarto sa bubong, ang sanggol ay sisilang sa kalye. At kahapon nang ikaw ay lumitaw, nakita ko kung paano bumaksak ang kanyang kaluluwa. Ikaw ang bayani ng kanyang makwento, ang lalaking pinapakamatayan niya sa gutom, at tiningnan mo siya ng may pakasuklam. Hinayaan mo si Arnel na tratuhin siya na parang basura. Tama na, nagmakaawa si Joaquin na lumuhod muli,
Wasa na wasa. Ang kanyang no ay dumapo sa malamig na sahig na ospital. Pakiusap, tama na. Naging hangal ako. Naging duwag ako na binulag ng pagmamataas. Ibubuhos ko ang buong buhay ko sa pesteng sandali na ito para lang mapalitan ko siya sa operasyon. Ibinaba ni Carmina ang tingin sa pinakamakapangyarihang lalaki sa lungsod na naging abo dahil sa bigat ng kanyang sariling kayabangan. Ang galit ng babae ay dahan-dahang napalitan ng malalim na awa. Lumuhod siya ng bahagya at inilagay ang isang kamay sa kanyang balikat. Pakiusap, ipanalangin mo sa Diyos na mas malakas siya kaysa sa iyong pagmamataas, Ginoong Gomez. Bulong ni Carmina ng may kalupitan dahil kagabi, pagkatapos mong umalis, nakita ko siyang nakakalat sa eskinitangang basura. Nawawalan siyang ang dugo. Sinabi niyang hindi na niya kaya. Sinabi niya kahit paano ay kinasuklaman na niya ako nang sapat para hindi na ako hanapin kailanman. Ligtas na siya. Ang metal na tunog ng gadobleng pinto na bumukas ay pumutol sa pangungusap. Ang pulang ilaw ng operasyon ay namatay. Tumayo si Joaquin mula sa sahig na parang isang spring. Pinupunasan ang kanyang mukha na nababalutan ng luha. Ganap na huminto ang kanyang pahinga. Lumabas si Dr. Ramirez mula sa operating room. Ang kanyang berdeng coat ay nababalutan ng maitim na dugo. Inalis niya ang kanyang surgical mask na naglantat ng isang mukha na payat dahil sa pagod at nababalutan ng pawis. Huminga siya ng malalim at tiningnan si Joaquin. Doktor, halos hindi na masabi ni Joaquin ang salita. Ang matinding takot ay nagpapalamig sa kanyang dugo. Dahan-dahang tumango ang doktor. Nawalan kami sa kanya ng 2 beses sa mesa. Kinailangan naming gamitin ang defibrillator. Huminto ang doktor na sinusukat ang kanyang masalita sa harap ng magnate na malapit ng bumagsak. Ngunit ang iyong asawa ay may instinct ng pagpapatuloy ng isang ligaw na hayop na nagtatanggol sa kanyang anak. Nakaligtas siya sa emergency sa cesarean section at nagawa naming mapigilan ang internal bleeding. Binitawan ni Joaquin ang isang paksinghot, nakasandal sa dingding, na parang ibinalik ang kanyang kaluluwa sa katawan. Tinakpan ni Carmina ang kanyang bibig na umiyak sa pagluwag. At ang anak ko, tanong ni Joaquin sa puso na bumubugbog ng malakas. Buhay ang sanggol, lalaki, sagot ng doktor, bahagyang ngiting ang pagdamay. Prematuro, kulang sa timbang at may matinding problema sa paghinga. Kakaintubate lang at inilipat sa unit na neonatal intensive kare sa inkubator. Nagsisimula pa lang ang laban para sa kanya, ngunit humihinga siya, Ginoong Gomez. Ang iyong asawa, laban sa lahat ng medikal at makataong prediksyon, ay nagawa siyang mapanatiling buhay ng sapat na panahon. Gusto ko siyang makita, kailangan ko siyang makita ngayon din, sigaw ni Joaquin. Ang pagiging desperado ay nagbigay sa kanya ng bagong enerhiya. Nasa recovery room siya pagkatapos kang operasyon. Nagpapagaling pa lang siya mula sa anesthesia, babalang doktor. Sobrang hina niya. Ang isang matinding gulat o stress ngayon ay maaaring magdulot ng atake sa puso. Pumasok ka ng mag-isa at para sa Diyos. Subukan mong huwag siyang guluhin. Tumango si Joaquin ng mabilis. Iniwan si Carmina na umiyak na nakayakap kay Rojas. Dahan-dahang itinulak ang mapinto ng isterilisadong pasilyo at lumakad patungo sa kwarto sa dulo. Babawin niya ang kanyang pamilya. Ang recovery room ay madilim. Ang tanging tunog ay ang regular at kahanga-hangang tunog ng cardiac monitor. Amoy yodo, matapang na disinfektante, at bagong laban na kumot. Huminto si Joaquin sa pintuan. Naramdaman na kumapal ang hangin. Nakahiga si Valeria sa kama sa gitna. Mukha siyang sirang manikang porselana. Ang kanyang balat ay may maputlang kulay. Ang kanyang buho ay nakadikit sa no dahil sa malamig na pawis at ang kanyang nga braso, punong pa sa dahil sa intravenous lines ng pagsasalin ng dugo, ay nakahiga ng walang buhay sa puting kumot. Ang malaking umbok ng kanyang tiyan ay nawala, nag-iwan ng patag na nakabenda na nagpapakita ng brutal na pamamaraan na kanyang dinanas. Umusad si Joaquin ng dahan-dahan. Takot na baka ang tunok ng kanyang sapatos ay makasira sa marupok na bulang buhay na nagpapahinga sa kanyang asawa. Huminto siya, sa tabi ne metal na, barandilya, ne kama. Pinagmamasdan niya ang mukha na minahal niya sa bawat araw ng kanyang buhay bilang matanda. Ang mukha na kinasuklaman niya sa loob ng 9 na buwan dahil sa isang kasinungalingan na gawa-gawa para iligtas ang kanyang buhay. Ang antas ng debosyon na ipinakita ng babaeng ito ay isang bagay na siya, sa lahat ng kanyang kapangyarihan at pera, ay hinding-hindi makakabayad kahit sa 1000 buhay. Dahan-dahan na parang ang kanyang matalukap ng mata ay may bigat ng toneladang tingga.
nagsimulang mareaksyon si Valerie. Nanginginig ang kanyang nga pilik mata, nanlaki ang kanyang kulay tsokolate na mga mata na nalito, nalabuan ng mga gamot, sinusubukang i-focus sa kulay abong kisama ng silid. Dahan-dahang bumaba ang kanyang tingin at nakita ang figura na nakasuot ng madilim na asol na suot na nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Biglang nanigas ang buong katawan ni Valerie. Ang takot ay bumalik sa kanyang mata ng may lakas ng isang tsunami. Ang cardiac monitor machine ay nagsimulang bumilis ang tunog ng drastiko. Sinubukan ni Valerie na umupo. Hindi pinansin ang matinding at nakakapunit na sakit na hinang sa isarian section sa kanyang tiyan. Hindi, bulong ni Valerie. Ang kanyang boses ay parang papel de liha, nagtaas ng mahinang kamay upang itula ang dibdib ni Joaquin. Joaquin, umalis ka dito. Kalma, mahal ko. Kalma, huwag kang gumalaw. Hawak ni Joaquin ang kanyang mabalikat ng napakagaan. Dahan-dahang pinilit siyang humiga sa maunan. Hindi mo naiintindihan, humihikbi si Valerie na mabilis ang pahinga, ngaluha nga matinding takot ang umagos sa kanyang maputlang pisngi. Makikita kanila, kung malalaman nila na kasama mo ako, kung mahinala sila na may nalaman ka, ikukulong kanila. May maebidensya sila Joaquin, sisirain kanila, papatayin kanila, pakiusap. Lumayas ka, isipin mo na lang na hindi ako nag-exist. Kamuhian mo ako pero umalis ka. Ang antas ng sakripisyo ay sumira sa kanya. Kahit ngayon, kararating lang mula sa operasyon, nasa 1 minuto na lang bago mamatay, ang kanyang tanging instinct, ang kanyang tanging pag-isip ay protektahan siya. Ang magnatang real estate, ang lalaking hindi nagpapababa ng tingin sa sinuman sa bansa, ay lumuhot ng mabigat sa sahig ng silit. Ang tunog ng paktama ay umalingaw-naw sa 4 na pader. Pinaksalikop ni Joaquin ang kanyang malinis at malalaking kamay sa maliliit, basag at sugatan ng mga kamay ng kanyang asawa. Mahigpit siyang kumapit sa mga ito at ipinatong. Ang kanyang no sa metal na barandilya ng kama, ganap na sumusuko. Tapos na, Valerie, sabi ni Joaquin, tinaas ang mukha na basa sa luha. Matata ang boses ngunit puno ganap na debosyon. Tapos na ang impyerno. Alam ko na ang lahat, uminto si Valerie sa kanyang pagpupumilit. Ang cardiac monitor ay biglang nag-stable ang ritmo, na parang ang kanyang puso ay lumaktaw ang isang tibok. Ano? Nautal siya na hindi makapaniwala. Alam ko na ang lahat. Ulit ni Joaquin, hinikpitan ang kanyang makamay at hinakan ang kanyang masugatang kuko. Kilala ko ang mapangalan. Arturo del Valle, Felipe Romero, alam ko ang account sa Cayman Islands, at alam ko ang mga thugs na humarang sa iyo sa pintuan ng mansyon. Alam kong ipinagbili mo ang iyong masingsing, ang iyong damit, ang buong mundo mo para bayaran ang ransom ng aking kalayaan. Alam kong iniwan mo ako na alam mong kamumuhian kita para lang iligtas ang aking buhay. Ang impact ng mga salita ni Joaquin ay sumira sa huling pader ng paglaban ni Valerie. Ang malamig na maskara na kanyang isinuot sa loob ng 9 na buwan ng paghihirap at kahihiyan ay ganap na gumuho. Isang primitive na paksinghot na puno ng sakit, kalungkutan at pagluwag ang nakatakas sa kanyang lalamunan. Ang laking ang takot ko, Joaquin, umiyak si Valerie, hinigpitan ang kamay ng kanyang asawa ng buong lakas. Araw-araw, akala ko'y sasaktan kanila. Nang sinigawan mo ako kagabi sa eskinita, akala ko'y nawala ka na sa akin magpakailanman. Hindi ka kailanman nawala sa akin. Tumayo si Joaquin mula sa sahig, umupo sa gilid ng kama, at maingat na inabayan si Valerie, inilapit sa kanyang dibdib. Niyakap niya siya na parang pinakamarupo na kristal ng universo. Hindi ko kailanman itinigil ang pagmamahal sa iyo, ni isang segundo, kahit na binulag akong pagmamataas. Patawarin mo ako sa pagdududa sa iyo. Patawarin mo ako sa hindi pagkakita na ang pag-ibig na aking buhay ay nagpapakamatay para sa akin. Patawarin mo ako sa pagpapaubaya ko sa iyo sa kahirapan na iyon, isinubsob ni Valerie ang kanyang muka, sa mansado at gusot na kamisa ni Joaquin, nilanghap ang pamilyar na amoy ng kanyang kolong. Nararamdaman ang kaligtasan sa unang pagkakataon sa halos 1 taon. Umiyak sila ng magkasama, makayakap sa gitna ng madilim na silid ng ospital, nililinis ang lason ng paghihiwalay. Pagkalipas ng ilang minuto, bahagyang kumalas si Valerie na may biglang takot sa kanyang nga mata. Agad na dumapo ang kanyang makamay sa kanyang patak na tiyan. Ang sanggol, humihingal siya, takot na takot. Joaquin, ang sanggol ko, huwag, sabihin mong hindi ko siya nawala, buhay siya. Ngumiti si Joaquin sa gitna ng kanyang maluha,
hinaplos ang basang buhok ng kanyang asawa, tinitiknan siya ng may pinakamalaking pagsamba na kayang ibigay ng isang lalaki. Buhay ang ating anak, mahal ko. Isang mandirigma siya tulad ng kanyang ina. Nasa incubator siya, nagpapagaling, ngunit buhay at ligtas. Ipinikit ni Valerie ang kanyang mamata at inihiga ang kanyang ulo sa maunan, bumuga ng isang buntong hininga ng kaluwagan na kumuha ng lahat ng hangin mula sa kanyang baga. Ang ating anak, bulong niya sa pagod ng ngiti. Tiningnan siya ni Joaquin ng tahimik sa loob ng ilang segundo. Ang pagmamahal at ang pagkakasala ay umikot sa loob niya, ngunit mabilis na napalitan ng ibang enerhiya, mas madilim, mas malamig. Ang malalaking gumawa nito sa kanyang asawa, ang magaduwag na pumilit sa kanya na maglinis ng basura na buntis na 8 buwan sa ilalim ng banta ng kamatayan ay magbabayad ng dugo. Hindi na ito tungkol sa mga korporatibong negosyo, ito ay isang personal na giyera at gagamitin ni Joaquin Gomez ang buong bigat ng kanyang imperyo upang burahin sila mula sa mukha ng mundo. Magpapahinga ka ngayon, bulong ni Joaquin na hinalikan ang kanyang noo. Magpapalakas ka para sa ating anak. Ipinapangako ko sa sarili kong buhay na walang sinuman sa pesteng mundong ito ang muling mananakit sa iyo, tapos na ang takot ngayon. Iminulat ni Valerie ang kanyang mga mata na nakita ang nakamamatay na kislap sa mga mata ng kanyang asawa. Kilala niya si Joaquin. Alam niya na ang lalaking bakal ay malapit nang ipamalas ang kanyang tunay na kapangyarihan. Joaquin, anong gagawin mo? Tumayo si Joaquin, inayos ang kanyang gusot na suwet, na ampon ng postura na nagpapakita ng hindi matitinag. Madilim at nakamamatay na kapangyarihan. Inakala ni Arturo at Felipe na ninakaw nila ang aking imperyo sa pamamagitan ng pag-blackmail sa aking asawa, sagot ni Joaquin. Umalingawnaw ang boses sa walang laman na silit na parang hatol ng kamatayan. Ipapakita ko sa kanila kung ano ang mangyayari kapag ginising nila ang tunay na may-ari ng impyerno. Simula ngayon, ako ang magdidikta ng kapatakaran at hindi ko sila iwanan ng kahit abo. Ang pagising ng halimaw. Lumabas si Joaquin Gomez mula sa recovery room na may nagbagong mukha. Ang kahinaan at luhang nakaraang minuto ay naglaho na nagbigay daan sa isang kirurhikong lamig. Ang kanyang mahakbang ay umalingaw sa pasilyo na parang martilyo. Si Rojas, na nahihintay sa labas, ay agad na umayos ang tindik nang mapansin ang aura ng kamatayan na nagmumula sa kanyang boss. Rojas, sabi ni Joaquin nang hindi umihinto. Gusto ko na magposisyon ang malalaki nga assault team. Hindi na tayo nagtitipon ng impormasyon, nagpapatupad na tayo. Sir, si Arturo at Felipe ay nasa isang pribadong pagpupulong sa industrial club na ipinagdiriwang ang pagtatapos ng quarter. Ulat ni Rojas na sumusunod sa mabilis na hakbang ng magnate, inakala nilang nakalubog ka pa rin sa iyong opisina o sa iyong marangyang restaurant. Wala silang ideya na nakita na namin si Ginang Valerie. Huminto si Joaquin sa harap ng isang malaking bintana na nakaharap sa lungsod. Nagsisimula ng sumikat ang araw sa likod ng mga bundok ng Maynila na nagpapapula sa kalangitan. Inakala nilang hawak nila ako sa kanilang pekeng ebidensya. Bulong ni Joaquin. Bumaba ang kanyang boses sa isang nakamamatay na rehistro. Hindi nila alam na binili ko kagabi ang gusali ng latsa sa Manila. Hindi nila alam na mayroon akong kumpletong record ng kanilang orihinal na pandaraya na binayaran ng aking asawa para itago. At ang pinakamahalaga, hindi nila alam na ginawa nilang berdugo ang isang negosyante. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial NG numero NG alta prioridad. Piskal, si Joaquin Gomez ito. Ako mismo. Mayroon akong package ng ebidensya na kinasasangkutan ng money laundering, extorted, aggravated at attempted homicide. Gusto ko ang ma-warrant of arrest na handa na sa loob ng 1 oras. Wala akong pakialam kung sino ang kailangan kong gisingin. Kung hindi pipirma ang hukom, ako mismo ang bibili ng hukuman. Pumalik si Joaquin sa entrance ng NICU bago umalis. Sa pamamagitan ng salamin, nakita niya ang maliit na incubator kung saan ang kanyang anak, isang maliit na nilalang na konektado sa mga kabel, ay nakikipaglaban para sa bawat paghinga. Ang bata ay may parehong malakas na katangian ng kanyang ama at ang hindi matitinak na paglaban ng kanyang ina. Lumaban ka, maliit, bulong ni Joaquin sa salamin. Lilinisin ng iyong papa ang mundo para hindi na kayo matakot ng iyong mama. Pagkalipas ng ilang minuto, 3 itim na armored SUV ang lumabas ng ospital ng mabilis. Nasa likod si Joaquin, sinusuri ang isang tablet na nagpapakita ng huling galaw ng bangko ng kanyang Makawe. Nagawa ni Arturo at Felipe ang isang nakamamatay na pagkakamali
ang pagpapalit sa pag-ibig ng isang lalaki na walang mawawala dahil nabawi na niya ang lahat. Mabilis at tahimik ang operasyon. Habang patapos ng sumikat ang araw, hinarang Gavan ni Gomez at dalawang patrol ng PNP ang dating kasosyo sa pribadong parking lot ng club. Si Arturo, mataba at mayabang, ay binitawan ang kanyang baso ng whisky nang makita si Joaquin na bumaba mula sa sasakyan. Sinubukan ni Felipe na tumakbo, ngunit tinakles siya ni Rojas sa semento bago pa man siya makagawa ng 3 hakbang. Lumapit si Joaquin kay Arturo na nanginginig na parang dahon. Joaquin, isang hindi pagkakaunawaan ito. Maari tayong magnegosasyon. Nautal si Arturo. Hindi nagsalita si Joaquin. Binigyan niya itong isang matinding suntok sa tiyan na nagpahinga sa kanya ng hininga at pagkatapos ay yumukot siya sa kanya na bumubulong sa kanyang tainga. Valerie Montecillo ang nagpapadala na kanyang pagbati mula sa ospital. Nakaligtas siya at ngayon, gugustuhin ninyong hindi na lang kayo ipinanganak. Hindi kayo pupunta sa marangyang selda. Arturo, pupunta kayo sa pangkalahatang sona kung saan alam ng nga preso kung ano ang nangyayari sa mga humahawak sa isang buntis. Habang dinadala silang pulisya na nakaposas, nakita ni Joaquin kung paano gumuho ang kanilang maimperyong papel. Nabawi niya ang ebidensya. Nasira niya ang kanyang makaaway at sa unang pagkakataon sa loob ng 9 na buwan ay nakahinga siya ng walang nararamdamang abo sa kanyang baga. Ang presyo ng pagbabayat puri. 3 buwan pagkatapos, ang mansyon ng Gomez sa Forbes Park ay hindi na ang malamig at tahimik na mausoleo ng dati. Ang hardin ay puno ng sariwang bulaklak at ang hangin ay nanginginig sa isang bagong enerhiya. Sa teras, sa ilalim ng anino ng isang malaking puno ng roble, si Valerie ay nakaupo sa isang rattan rocking chair. May suot siyang puting damit na seda na nagpapatingkat sa kanyang nabawi na kagandahan. Bagamat ang kanyang makamay ay mayroon pa ring malilit na peklat, magamarka na ayaw niyang burahin gamit ang laser surgery dahil sinasabi nitong siya ay isang survivor. Sa kanyang braso ay natutulog si Joaquin Jr., ang sanggol na nagtagal ng 6 na linggo sa incubator. Ngayon ay malakas at malusog na may mga mapupulang pisngi na siyang sentro ng universo ng kanyang mga magulang. Lumabas si Joaquin sa teras na tinanggal ang kanyang suit jacket, lumapit mula sa likod at hinalikan ang tuktok ng ulo ng kanyang asawa. Pagkatapos ay hinaplos niya ang maliit na kamayang sanggol gamit ang kanyang hintuturo. Kumusta ang aking makayamanan? Tanong ni Joaquin. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal na walang sinuman sa mundo ng negosyo ang maniniwala na possible. Ayos lang kami Joaquin, sagot ni Valeria. Nagniningning ang ngiti. Tumawag si Carmina kanina. Sabi niya, ang pagsasayos ng bagong restaurant ay maganda ang takbo. Hindi makapaniwala ang mga empleyado na sila ngayon ay kasosyo sa negosyo. Umupo si Joaquin sa tabi niya pagkatapos ng bagyo. Ang una niyang aksyon ay isara ang lakas sa Manila, tanggalin si Arnel sa trabaho na may demanda na nagpahirap sa kanya at muling buksan ang lugar sa ilalim ng pangalang El Milagro ni Valerie, ipinagalob ang pamamahala at bahagi ng mga shares kay Carmina at sa mga dating kasamahan ng kanyang asawa na tumulong sa kanya nung wala pa siyang anuman. Iyan ang pinakamalit na magagawa ko, sabi ni Joaquin na hinawakan ang kamay ni Valerie. Ngunit walang anumang makakapagbayat sa dinanas mo. Minsan gumigising ako sa gabi at nakikita ko pa rin kayo sa eskinita na iyon nakahel. Inilagay ni Valerie ang isang kamay sa kanyang pisngi. Pinipigilan ang kanyang salita. Ang uniforme na kulay kahel ay nanatili sa nakaraan, Joaquin. Iyon ang presyo na binayaran ko upang narito tayo ngayon. Huwag mo itong tingnan bilang isang kahihiyan. Tingnan mo ito bilang ating baluti. Itinuro nito sa akin na mas malakas ako kaysa sa akala ko at itinuro nito sa akin na mahalaga ka sa bawat patak ng pawis. Niyakap siya ni Joaquin, niyakap siya at ang sanggol sa isang protektadong bilog. Nalaman ng lalaking bakal na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa mga bank account o sa mga gusali na may 40 palapag, kundi sa kakayahang magsakripisyo para sa minamahal. Ipinapangako ko, bulong ni Joaquin. Tinitignan ang horizon ng lungsod na minsan niyang gustong sakupin at ngayon ay tahimik na naninirahan, na ang natitirang bahagi ng aking buhay ay magsisilbi sa iyo at sa ating anak. Hindi ka na muling mag-isa, wala nang ngalihim. Inihiga ni Valerie ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang asawa. Ang araw sa hapon ay bumalot sa eksena ng gintong ilaw. Ang kwento na nagsimula sa isang pekeng diborsyo
isang gawa-gawang pagtataksil at isang nakakahiya na uniforme and paglilinis ay nagtatapos doon sa tagumpay and pag-ibig laban sa ambisyon. Si Joaquin Gomez, ang magnate na mayroon na lahat, ay sa wakas ay naunawaan na siya ay tunay na mayaman lamang nang makita niya ang kanyang asawa na naglilinis na mamesa sa dilim. Dahil sa araw na iyon, muling tumibok ang kanyang puso. Ang hustisya ay natupad na. Ang makaawe ay nasa likod na. Rehas at ang pamilya ay nagkaisa. Ang multongang kulay kahel na uniforma ay sa wakas ay makakapagpahinga na ng payapa.